Ang dalagang nagngangalang Qiao Qingyu ay lumipat sa Wanzhou kasama ang kanyang pamilya. Umupa sila ng isang maliit na tindahan upang magbenta ng handmade noodles. Ngunit sa araw ng pagbubukas, may nakilala silang isang demanding na customer na nagbuhos pa ng mainit na tubig sa kamay ng kapatid ni Qingyu. Siya ay mayroong ugali na maghiganti, kaya't lihim niyang sinaksak ang gulong ng kotse ng lalaki para makaganti para sa kanyang kapatid. Pagdating sa masikip nilang inupahang kwarto, ang kapatid ni Qingyu na si Jingyu ay hindi maintindihan kung bakit kailangan nilang lumipat sa mataong lugar na ito. Ipinapalagay ni Fang Hao na ang Wanzhou ay may magandang kapaligiran sa pag-aaral para sa kanilang dalawang anak. Nakita niya ang maliit na salawal sa bag at nagbago ang kanyang mukha. Agad itong kinuha ni Qingyu na nag-iwan sa pamilya sa isang tahimik na kapaligiran. Umakyat siya sa rooftop at sinunog ang salawal. Na para bang isang alaala na hindi niya gustong alalahanin, bumuntong hininga siya sa hangin ng gabi. Bigla niyang narinig ang tunog ng wind chime mula sa tapat na apartment. Pagbalik sa kanyang kwarto, tiningnan ni Qiao Qingyu ang lumang yearbook. Mayroon pa ring larawan ng binata noon. Nang unang maglakad si Qiao Qingyu sa mga kalye ng Wanzhou, nabangga niya ang isang grupo ng masasamang kabataan. Tinangka nilang holdupin siya sa gitna ng kalye. Hindi gusto ni Qiao Qingyu ang gulo, kaya't naghanap siya ng isang liblib na lugar. Nagsulat siya ng isang sulat upang ipaalam sa kanyang matandang kaibigan na si Mamingkai na siya ay ligtas. Naalala niya na minsan ay isinulat niya sa yearbook na nagsisisi siya na hindi niya siya maayos na nagpaalam. Ngunit Mamingkai, ang paghihiwalay ay ang normal na estado ng buhay. Gaano man tayo kalayo sa isa't isa, tayo ay nakatayo pa rin sa ilalim ng parehong kalangitan. Idinagdag ni Qiao Qingyu ang isang dahon sa sobre. Isang lalaking estudyante ang biglang kumuha nito at hiniling sa kanya na palitan ang dahon. Naalala ni Qiao Qingyu na siya ang masamang kabataan kanina na nagngangalang Minsheng. Nabasa niya ang karatula na nagsasabing ang punong banyan ay itinanim ng Bureau of Landscape Architecture. Iginiit ni Minsheng na sa kanya ang punong banyan. Nabasa niya ang pangalan niya sa sobre at naramdaman na ito ay pamilyar. Qiao Qingyu, kilala kita. Ikaw ba ang kapatid ni Baiyu? Kinagat ni Qiao Qingyu si Minsheng sa kamay para makatakas. Naalala niya ang larawan ng batang babae na si Qiao Qingyu na sumasayaw sa entablado. Habang nagliligpit, nakita ni Jingyu ang isang lumang pares ng sapatos. Agad itong itinapon ni Qiao Qingyu sa basurahan. Tinatanong siya kung bakit pa niya itinatago ang masamang bagay na iyon. Gusto niyang itago ang huling alaala ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Naalala niya na napakaganda ng sayaw nito na ang buong lugar ng Shunyon ay alam na ang kanilang pamilya ay may anak na babae na nagngangalang Qiao Baiyu. Inulit ni Qiao Qingyu ang sinabi ng kanyang ina, wala na tayong taong ito sa pamilya. Sa kanyang panaginip, naligaw si Qiao Qingyu sa isang alaala kung saan mayroong walang tigil na panunukso dahil lang sa siya ang kapatid ni Baiyu. Sa Wanzhou High School, si Qiao Qingyu ay nangarap ng isang bagong simula. Nagkataon na nakilala niya ang dalawang kaklase na nagpapaskil ng abiso sa pagpaparusa kay Minsheng. Nang makita na hindi siya nakasuot ng uniforme, hinulaan nila na bagong lipat siya sa kanilang klase. Sinabi ng kaibigan na si Izilan na naglilinis ang buong klase sa swimming pool. Sinabi niya sa kanyang matalik na kaibigan na si Chen Hao na dalhin din si Qiao Qingyu doon. Nagtiwala siya at sumama sa kanila. Pumasok siya at nagsimulang maglinis kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Zilan ay abala sa pakikipag-usap kay Chen Hao at hindi sinasadyang itinulak si Qiao Qingyu sa swimming pool. Lalo siyang nahihirapan huminga at agad na kumuha ng lifebuoy. Napilitan si Qiao Qingyu na palitan ang kanyang lumang uniforme. Pakiramdam niya ay wala siyang lugar sa bagong komunidad. Umaasa si Teacher Son na magiging masigasig ang klase sa bagong kaklase. Si Qiao Qingyu ay inilagay sa tabi ng kaklase na nagngangalang Jiang Yan na galing din sa lugar ng Shunyon. Nagulat siya nang buksan niya ang kanyang pencil box at makita si Minsheng. Ibig sabihin, hinila siya nito palabas ng tubig, ngunit hindi niya kailangan ang tulong ng isang sutil na estudyante. Sa panahon ng recess, sinabihan ni Jiang Yan si Qiao Qingyu na panatilihin ang kanyang distansya mula sa tatlong sutil na kaibigan. Si Izilan ay handang magmana ng paggawaan ng sapatos ng kanyang pamilya. Si Chen Hao ay direktang tinanggap sa Wanzhou Sports University. Hindi pa nakakapagsalita si Jiang Yan tungkol kay Minsheng nang bigla siyang lumitaw sa likuran niya. Tiningnan niya ang sugat sa kanyang kamay, ngunit binaliwala siya ni Qiao Qingyu at umalis. Sa klase sa edukasyon sa sexualidad, tinawag ng guro si Qiao Qingyu upang magsalita tungkol sa kung paano haharapin ang sexual harassment. Binuksan lang ni Qiao Qingyu ang kanyang aklat at nalaman na lahat ng pahina ay mayroong mga marka. Si Yizilan ay nakaupo sa likuran at itinapak ang kanyang mga paa sa aklat ni Qiao Qingyu. Sinira ito. Tumawa siya. Si Qiao Qingyu ay galing sa sinaunang panahon at nahihiyang malaman ang tungkol sa sex. Lola, hintayin mo si nanay na umuwi. Tinanong ni Qiao Qingyu, bakit mo ginuhitan ang aking aklat? Sinabi ni Hao sa kanyang anak na huwag basahin ang mga walang kwentang bagay na ito. Sinabi ni Qiao Qingyu na ito ay isang textbook. Bukod pa rito, dahil sa pagiging makaluma ng kanilang mga magulang kaya't ganoon ang kinahantungan ni Baiyu. Inulit ni Hao na ang kanyang panganay na anak na babae ay nagbasa ng mga walang kwentang bagay kaya siya nagkaroon ng ganoong kahindik-hindik na kapalaran. Kinabukasan, sa kanyang pagpasok sa paaralan, nakita na naman ni Qiao Qingyu si Minsheng. Hinabol siya nito at hiniling na bayaran siya. Sinabi ni Qiao Qingyu kay Minsheng na kumagat siya sa kanya upang maging tabla sila. Tumawa si Minsheng dahil hindi madaling kalabanin siya. Alam niya na magaling sa pag-aaral si Qiao Qingyu, kaya't pinagawa niya rito ang kanyang takdang aralin. Si Qiao Qingyu ay abala dahil hindi pa niya nahabol ang mga aralin sa bagong paaralan. Qiao
Kiao Qingyu, ayaw mo bang malaman kung paano namatay ang iyong ate? Nag-alala si Kiao Qingyu at pumayag sa hiling ni Minsheng. Hindi makakalimutan ni Kiao Qingyu ang araw ng libing kung saan pinag-uusapan sila ng mga tao na namatay daw ang kanyang ate dahil sa sakit na ete. Ang tindahan ng noodles ay nilait hanggang sa magsara. Kinailangan ng pamilya na lumipat sa ibang lugar upang magsimula ng bagong buhay. Habang naghuhugas ng pinggan kasama ang kanyang ina, tinanong ni Kiao Qingyu kung anong sakit talaga ang mayroon ang kanyang ate. Inulit ni Hao na ang kanyang panganay na anak na babae ay nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon sa appendix. Ngunit narinig ni Kiao Qingyu ang mga tao na nag-uusap na namatay siya dahil sa ete. Kung hindi niya ito papalagan, aabusuhin sila ng mga tao kahit saan sila pumunta. Sinabihan ni Hao ang kanyang anak na huwag magmarunong sa kanya. Tumingin si Minsheng habang nag-aaral si Kiao Qingyu at pinuri ang kanyang sulat kamay. Ipinilit ni Kiao Qingyu na ito na ang huli dahil wala siyang obligasyon na gawin ang takdang aralin ng sinuman. Sinabi ni Minsheng na ito ay bayad pinsala, hindi obligasyon. Pumasok si Jiang Yan at binalaan siya. Dapat mag-ingat si Kiao Qingyu kapag nakikipag-ugnayan kay Minsheng dahil gwapo at matulungin siya, kaya't gustong-gusto siya ng mga babaeng estudyante sa paaralan. Madalas siyang lumiban sa klase, ngunit mayroon siyang pambihirang talento. Nanalo siya minsan ng unang gantimpala sa pambansang paligsahan sa biology at mahusay ang kanyang mga marka sa pagsusulit at sa sports. Sa football field, tinanong ni Zilan si Minsheng kung bakit hindi siya nagpaliwanag kay Teacher Son. Lumalabas na sa kalye, nakakita sila ng isang magnanakaw ng pitaka. Hinabol siya ng mga dumadaan. Kumuha si Minsheng ng shortcut at hindi sinasadyang nabangga si Kiao Qingyu. Ibinigay niya ang pera sa may-ari, ngunit naunawaan ito ng mga tao sa paligid na pagnanakaw. Ang isang bola mula sa kamay ni Chen Hao ay lumipad ng diretso sa mukha ni Kiao Qingyu. Hinabol siya ni Minsheng, natatakot na baka masira ang kanyang utak at hindi niya magawa ang kanyang takdang aralin. Humingi siya ng kanyang numero ng telepono upang madali silang makapag-usap tungkol sa kaalaman. Nang marinig niya na hindi siya gumagamit ng mobile phone, humingi siya ng kanyang key chat code. Sakto namang dumaan si Jingyu at nagulat siya na kilala ng kanyang ate ang isang sikat na tao. Pinuri niya si Minsheng dahil sa pagiging pinakamahusay na manlalaro sa tatlong magkakasunod na taon sa Wansu Basketball Tournament. Sinisi ni Kiao Qingyu ang kanyang ate dahil sa paghila sa kanya hanggang sa Wanshao. Ngunit naalala ni Jingyu kung gaano kasikat ang kanyang ate na ang buong Shunyon ay tinatawag siyang kapatid ni Baiyu. Ayaw ni Kiao Qingyu sa kanyang ate dahil sa kanyang kagandahan na nagdudulot ng maraming problema. Madalas siyang pinapapunta ng kanyang ina upang bantayan si Baiyu tuwing lalabas ito para kumuha ng litrato. Sinisi ng may-ari ng tindahan si Kiao Qingyu dahil sa nawawalang peres ng hikaw. Iginigit niya na hindi niya ito kinuha, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng kanyang ate. Dahil sa sama ng loob, ibinuhos niya ang lahat ng laman ng kanyang bag para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Nang magdala siya ng prutas sa paaralan para sa kanyang ate, nakita ni Kiao Qingyu ang isang mayamang lalaki na sundo si Baiyu. Sinabi niya na pumunta siya sa Wansu para sa Math Olympics at nagdala siya ng prutas para sa kanyang ate. Gayunpaman, nagpanggap si Baiyu na hindi niya siya kilala. Ayaw ni Kiao Qingyu sa kanyang ate na laging gumagawa ng gulo habang buhay at hanggang sa kanyang kamatayan ay nagdulot pa rin ang problema sa kanilang pamilya. Ang kanyang ina ay labis na nagdurusa na natatakot na siya sa mga libro sa edukasyon sa sexualidad. Sa paaralan, si Kiao Qingyu ay natatakot na baka matuklasan ng kanyang mga kaklase ang nakaraan ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa paaralan, nakita niya si Minsheng at ibinalik ang tumpok ng mga kwaderno na hindi pa niya nagagawa. Sinabi niya na nagkaroon ng komplikasyon ang kanyang ate sa operasyon sa appendix. Tumawa si Minsheng dahil alam niya kung paano namatay ang kanyang ate. Sinabi niya na noong may sakit si Baiyu, nagpagamot siya sa People's Hospital at ang direktor doon ay ang kanyang ama. Noong nakaraang buwan, umuwi si Kiao Qingyu at nakita niya ang kanyang pinsan na si Jingyu na ipinakilala ang kanyang kasintahang si Manman. Si Jingyu ay kasalukuyang deputy director ng isang ahensya ng gobyerno at gusto niyang magpakasal sa kanilang bayan. Sinabi ni Manman na noong nakaraang buwan, nang bumisita siya sa bahay ng kanyang kasintahan, nakakita siya ng maraming lumang larawan, kabilang ang isang larawan ni Jingyu noong bata pa siya at isang larawan ng isang napakagandang babae. Ipinakilala ni Kiao Qingyu si Baiyu bilang kanyang malayo na pinsan. Binibisita niya ang maliit na mundo ng kanyang kapatid. Sinabihan ni Jingyu si Kiao Qingyu na huwag masyadong mag-pressure sa pag-aaral dahil ang paglabas sa lipunan ay nangangailangan ng mas maraming karanasan kaysa sa kaalaman mula sa mga aklat. Tinanong ni Kiao Qingyu ang kanyang pinsan kung paano talaga namatay ang kanyang ate. Inulit ni Jingyu ang sinabi ng kanyang ina na si Baiyu ay nagkaroon ng komplikasyon sa operasyon sa appendix. Sa paaralan, hinarang ni Kiao Qingyu si Minsheng at sinabing hindi niya na naman gagawin ang kanyang takdang aralin. Hindi siya naniniwala sa mga salita ni Minsheng, kaya't hindi siya natatakot sa kanyang paninirang puri. Pagkatapos, sa klase, hindi makita ni Kiao Qingyu ang kanyang notebook. Ang class president na si Liu Jia ay naunang pumunta sa faculty room. Sa Marangyang Villa, nag-iwan si Minsheng ng isang sulat at umalis. Ang kanyang ama, na si Ming Kyuxin, ay tinawagan siya at sinisi siya na hindi niya itinuturing na bahay ang lugar na iyon. Si Minsheng, sinabi niya na mayroon lang siyang lumang bahay sa Chaoyang Village. Naalala ni Ming na babalik lang ang kanyang anak kapag naubusan siya ng pera. Iginigiit ni Minsheng na pagkatapos niyang magtapos, tiyak na babayaran niya ang lahat ng utang niya. Ang kanyang ama ay isang doktor na nagliligtas ng mga tao. Ngunit sa mata ni Minsheng, siya ay isang makasariling tao na hindi karapat-dapat magkaroon ng pamilya. Sa klase sa pisikal na edukasyon, isang kaklase ang nakakita na mayroon si Kiao Qingyu. Sinabihan siya ng guro na pumunta sa banyo para ayusin ang sarili. Naalala ni Kiao Qingyu na laging may extra na uniforme si Jiang Yan, kaya't humiram siya sa kanya.
kanya. Tumanggi si Jiang Mian at tinanong pa, namamatay ba ang ate mo sa sakit na S? Nagulat si Qiao Qingyu at muli siyang humarap sa daan-daang mapanuring mata. Nakita niyang hinarangan siya ni Min Sheng. Hinila niya siya palabas para mag-usap. Min Sheng, isa kang duwag. Sinabi ni Min Sheng kay Qiao Qingyu na huwag basta-bastang magsalita laban sa iba. Sa halip na tanungin siya, dapat siyang humanap ng ibang uniforme na mahihiram. Pagbalik sa klase, narinig ni Min Sheng ang mga kaklase na nag-uusap tungkol sa sakit na ehe. Pinasara niya ang mga ito para makatulog siya. Naalala niya na tinanong niya ang empleyado ng kanyang ama na si Xiao Fang tungkol sa medikal na sigalot ng pamilya ni Qiao Baiyu. Naalala ni Fang ang kaso na pinangangasiwaan ng ama ni Min Sheng at ang konklusyon ay hindi kailangang maging responsable ang ospital. Sa computer lab, iniiwasan si Qiao Qingyu ng lahat ng kanyang mga kaklase. Hindi siya nag-alala at naghanap siya ng lugar upang magsaliksik tungkol sa appendicitis. Ngunit lahat ng impormasyon ay nagsasabi na ang operasyon sa appendix ay medyo simple. Halos walang nangyayaring komplikasyon. Kahit sa kantin, hindi siya tinatanggap. Tanging si Wang Mumu, ang nakatatandang estudyante, ang hindi siya itinataboy. Lumabas na si Mumu ay nakatira sa parehong dormitoryo ni Qiao Qingyu. Nakita niya si Qiao Qingyu sa swimming pool. Pinuri ni Min Sheng si Qiao Qingyu dahil sa pagiging magaling na sinungaling. Binalaan ni Qiao Qingyu si Min Sheng na huwag siyang dungisan. Inihayag niya na mayroon siyang ebidensya ng pagkamatay ni Qiao Baiyu. Ngunit hindi niya ito ibinigay dahil sa takot na hindi ito matanggap ni Qiao Qingyu. Hindi sinasadyang nahulog ito ni Min Sheng sa pool. Nagulat siya na tumalon si Qiao Qingyu sa tubig nang walang pag-aalinlangan. Naalala niya na hindi siya marunong lumangoy at agad siyang sumugod upang iligtas si Qiao Qingyu. Nang makita niya ang puting papel, tinawag niya itong marumi. Itinuring ni Min Sheng na quits na sila dahil iniligtas niya ang buhay ni Qiao Qingyu. Bagamat matigas ang kanyang mga salita, naghihirap siya sa gabi at hindi makatulog. Nagtataka siya kung gaano kahirap para kay Qiao Qingyu na isapanganib ang kanyang buhay para makuha ang medical record ng kanyang ate. Nang bisitahin niya ang People's Hospital para sa isang pagsusuri sa digestive, tinanong ni Qiao Qingyu kung mayroong sinumang pasyente na namatay mula sa operasyon sa appendicitis noong nakaraang taon. Tumanggi ang doktor na magbigay ng impormasyon ng pasyente, ngunit iginiit na walang ganoong kaso sa loob ng 25 taon. Nang lumabas siya, nagkataon na nakasalubong niya si Min Sheng. Ipinagpalagay niya na pumunta siya upang makita ang kanyang ama, kaya humingi siya ng tulong kay Min Sheng upang kunin ang medical record para sa kanya. Tumanggi siya dahil ang medical record ay personal na bagay, at bukod pa rito, hindi siya malapit sa kanyang ama. Nang pumasok siya sa opisina ng direktor, sinabihan ni Min Sheng ang kanyang ama na pirmahan ang form para sa kanyang piniling kurso. Binura ni Ming ang E-Social Sciences at gusto niyang sundin ng kanyang anak ang E-Natural Sciences upang maging isang doktor. Sinabi ni Min Sheng na nanalo siya ng unang gantimpala sa pambansang paligsahan sa biology upang patunayan na may kakayahan siya, ngunit tumanggi siyang pumasok sa medical na larangan. Tinanong ni Ming ang kanyang anak kung isasakripisyo ba niya ang kanyang kinabukasan para lang inisin siya. Iyon ay pagiging immature, hindi katapangan. Sinisi ni Min Sheng ang kanyang ama sa laging pag-uutos at hindi pag-aalala sa damdamin ng iba. Direktor Ming, ano ang iniisip mo nang paalisin mo ang aking ina at tanggalin mo ang oxygen ng aking lolo? Dahil sa suot mong puting coat, kaya't nakikialam ka sa buhay ng iba? Hindi ka ba nangangahas na sabihin na ang kalagayan ng pasyente na nagngangalang Qiao Baiyu ay walang kinalaman sa iyo? Hindi ka isang doktor, ikaw ay isang mamamatay tao. Sa rooftop, sinabi ni Qiao Qingyu sa kanyang kapatid na pumunta siya sa People's Hospital. Nagtanong siya sa ilang nurse at doktor na lahat ay nagpatunay na walang namatay sa operasyon sa appendicitis. Naalala niya na kaninang umaga, maingat na nilock ng kanyang ina ang drawer sa kwarto. Ipinagpalagay ni Jingyu na dahil sa maraming utang ang pamilya, tiyak na walang pera sa loob. Gustong buksan ni Qiao Qingyu ang drawer, baka sakaling makahanap siya ng pahiwatig tungkol sa sakit ng kanyang ate. Sa National Day, bumalik sa kanilang bayan ang pamilya ni Qiao Qingyu upang bisitahin ang kanilang lolo at lola. Sakto namang inilikas ng tiyuhin nila ang kanilang lolo at lola at hiniling sa pamilya ni Qiao Qingyu na linisin ang lumang bahay na binaha. Sa kabilang banda, si Min Sheng ay pumunta sa amusement park kasama ang kanyang mga kaibigan. Ipinakilala ni Zilan ang pinakamagandang babae sa syunyo na namatay dahil sa sakit na ehe. Ibinunyag ni Zilan na mayroon siyang nakatatandang kapatid. Nakipagrelasyon siya kay Qiao Baiyu. Sinabi niya na si Baiyu ay mukhang mahirap lapitan ngunit napakabukas sa mga lalaki. Nagpanggap si Min Sheng na aksidenteng nabitawan ang bola at itinapon ito ng malakas sa harap ng kanyang dalawang kaibigan. Gusto niyang mag-text kay Qiao Qingyu ngunit hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Dahil sa pag-uwi niya, tinanong ni Qiao Qingyu ang mga kapitbahay tungkol sa kanyang ate. Bumuntong hininga ang may-ari ng tindahan at sinabing, sayang ang isang magandang mukha na may masamang kapalaran. Naalala niya na si Baiyu ay itinapon sa kanayunan noong bata pa siya at hindi siya binisita ng kanyang mga magulang sa loob ng ilang buwan. Ang kanyang lolo't lola ay wala na ring lakas upang alagaan ang kanilang apo. Sa maliit na nayon ng Qiao, si Baiyu ay umiiral na parang isang anak sa labas. Gayunpaman, habang siya ay lumalaki, lalo siyang gumaganda at mahusay sa pagsasayaw. Ang Beijing Academy ay nagpadala sa kanya ng isang imbitasyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Pinili ni Baiyu na mag-aral sa Wanzhou College of Arts. Tinawag ni Hao ang magkapatid na Qiao Qingyu at Jingyu at hiniling sa kanila na itapon ang lahat ng lumang gamit ni Baiyu. Nagtaka si Qiao Qingyu kung ano kaya ang mangyayari kung ang kanyang ate ay nanatili sa Shunyon County kasama ang kanilang mga magulang. Naalala ni Jingyu na sinabi ng kanilang lolo at lola na hindi nila kayang alagaan ang tatlong anak, kaya't iniwan nila si Baiyu sa Nangqiao Village. Sa kabilang
banda, nakita ni Ikiao ang isang folder ng mga sertipiko ng parangal ng kanyang anak na babae. Naalala niya na nangako ang kanyang asawa na dadalhin si Baiyu sa hiking kung mananalo siya ng gantimpala sa literature. Pagkatapos noon, abala sila sa pagbebenta at sinabi ni Baiyu na hindi siya nanalo ng gantimpala. Hindi niya inaasahan na mananalo ang kanyang anak ng unang gantimpala. Sinisi niya ang kanyang sarili sa hindi pagiging mas matyaga na marahil ay kinuha nila si Baiyu. Habang naghihintay sa kanyang tiyuhin at tiyahin na umuwi, inihanda ni Kiao Qingyu ang hapunan sa mesa. Nagalit si Qin Wenshu nang magkamali siya at inakala siyang si Baiyu. Labis niyang namimiss ang kanyang pamangkin at inosente pa siyang nag-alok kay Baiyu ng mga ligaw na bulaklak. Tinimok ng tiyuhin nila na kumain na muna sila at dinala ang kanyang asawa sa kwarto para magpahinga. Kinabukasan, sa aklatan, nabasa ni Kiao Qingyu ang isang memory card na may nakasulat na ang pag-ibig ay napakakinang, ngunit ito rin ang simula ng sakuna. Nagkataon na nakilala niya ang kanyang matandang kaibigan na si Mamingkay. Naalala niya na nagsulat siya sa kanya noon, ngunit hindi siya nakatanggap ng tugon. Inanyayahan niya siya na mag-aral sa aklatan kinabukasan ng umaga. Nagpasalamat si Mamingkay sa kanya dahil sa patuloy na pakikipagkaibigan sa kanya. Naniniwala si Mamingkay na hindi kailangang pasanin ni Kiao Qingyu ang mga problema ng kanyang ate. Bukod pa rito, siya ay mabait at matalino at hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na hindi angkop tulad ni Baiyu. Naging malungkot si Kiao Qingyu at humingi ng paumanhin upang umalis. Pumunta siya sa internet cave at nag-text kay Minsheng, humihingi ng tulong sa pagkuha ng medical record ng kanyang ate. Sumang-ayon siyang kumuha ng kopya ng medical record, ngunit hindi niya alam kung paano siya babayaran. Tumingin si Zilan sa kanyang matalik na kaibigan, tinaas ang kanyang kilay at mumiti, na humuhula na mayroong nanakaw sa kaluluwa ni Minsheng. Pag-uwi niya, nakilala ni Kiao Qingyu ang isang empleyado ng health station na nagngangalang si Zen na bumisita upang suriin ang kanyang tiyahin. Naalala niya na si Zen ay nagtrabaho sa health station sa loob ng halos 25 taon, kaya nagtanong siya tungkol sa kanyang ate. Hindi alam ni Zen ang tungkol sa sakit ni Baiyu. Naalala lang niya na noong winter break, bumalik siya sa Nayon mula sa Wanseo College of Arts at nagkaroon ng ectopic pregnancy. Tinawagan ni Baiyu ang kanyang ina na sunduin siya sa health station, ngunit sa halip ay sinampal siya nito ng malakas. Nais ni Minsheng na bumalik sa kanyang pagkabata, noong kasama pa niya ang kanyang ina. Madalas siyang dalhin ng kanyang ina sa isang mataas na puno upang pakinggan ang kaluskos ng mga dahon at ang matamis na huni ng mga ibon. Naniniwala ang kanyang ina na ang mga tunog ng kalikasan ay mag-aalis ng lahat ng kanyang mga alalahanin. Sa wakas, natanggap ni Kiao Qingyu ang kopya ng medical record ng kanyang ate. Nagulat siya sa dalawang salitang positibo. Tila ang lahat ng kanyang mga pagsisikap ay gumuho sa isang iglap. Pag-uwi niya, sinabi ni Kiao Qingyu sa kanyang kapatid na ang kanyang ate ay talagang may sakit na Bukod pa rito, nagkaroon din si Baiyu ng ectopic pregnancy sa Nankiao Village. Nais niyang malaman kung sino ang sumira sa buhay ng kanyang ate. Maagang dumating si Mamingkay sa aklatan at naghanda na ng milk tea para kay Kiao Qingyu. Sa wakas, dumating na siya, ngunit ang mga nasa paligid ay nagmamadaling umalis. Ang nanay ni Kiao Baiyu ay dumaan at nakita ang kanyang anak na nakikipag-usap ng pribado kay Nansheng. Nagmadali siyang lumapit at pinilit si Kiao Baiyu na umuwi kaagad. Sa Huansao, si Wang Mumu ay nagluto ng fried rice para kay Mingsheng. Naalala niya ang kaunting talento niya sa pagluluto na tinuro lahat sa kanya ni Mingsheng. Nawala ang kanyang lolo, ngunit mayroon pa rin siyang kapitbahay tulad ni Wang Mumu. Binigyan siya ni Wang Mumu ng mga tiket sa isang profesional na basketball game. Ngunit alam ni Mingsheng na ipinadala ni Li Fanghao si Wang Mumu. Kinasusuklaman niya ang kanyang ama dahil hindi nito binigyan ang kanyang lolo ng karapatang mamuhay. Bukod pa rito, natatakot ang kanyang ama na maapektuhan si Mingsheng na nag-i-exam para sa high school, kaya hindi niya sinabi sa kanya na namatay ang kanyang lolo. Sa ilalim ng nayon ng Nankiao, kinuwestiyon ni Li Fanghao si Kiao Baiyu na nagtatanong kung gusto niyang maging katulad ng kanyang kapatid na babae na may masamang reputasyon habang buhay. Hanggang sa kamatayan ay pinag-uusapan pa rin ng iba. Ipinagbabawal niya sa kanyang anak na makipag-isa sa isang lalaki simula ngayon. Nalungkot si Kiao Baiyu at umupo sa balkonahe. Sa sandaling iyon, nagkamali ang tiyahin sa pag-akalang siya si Peiyu at hinila ang kanyang pamangkin para hanapin ang kanyang mga magulang. Nagmamadaling sumunod ang tiyuhin para suyuin ang kanyang asawa na pumitas ng bulaklak. Hating gabi, inanyayahan ni Kiao Baiyu ang kanyang kapatid na lalaki sa sementeryo. Napakasimpleng puntod ni Peiyu. Hindi niya inaasahan na mayroon nang dumating upang mag-alay. Sinunog ni Kiao Baiyu ang mga gold paper at litrato ng pamilya para sa kanyang kapatid na babae. Isang malakas na hangin ang naglipad sa mga abo. Nagkataon na nasunog ang bahay ni Kiao Baiyu. Kinaumagahan, nagtipon ang mga kapitbahay para manood. Narinig nila na ang paninigarilyo ni Wuyu ay hindi na apula, kaya nasunog ang buong silid. Dinala ng tiyuhin ang kanyang asawa sa ospital at hiniling sa pamilya ni Kiao Baiyu na maglinis. Natuklasan niya ang notebook na laging hawak ng tiyahin. Naglalaman ito ng mga tala sa diary, tulad ng mga iniisip ni Peiyu. Mahal ko siya, ang taong kumuha sa aking pagkababae. Siya ang tanging sandigan ko sa nayon ng Nankiao. Bumalik sa paaralan, nagpa-medical check-up si Kiao Baiyu. Pinagbuli sa kanya, itinago ang kanyang sapatos habang sinusukat ang kanyang taas. Pagkatapos ng holiday ng National Day, inihayag ni Teacher Son na ang ilang mga estudyante ay lumipat sa Humanities. Pinayuhan niya ang kanyang mga estudyante na huwag piliin ang madaling daan. Sa ika-negatibo 11 na baitang, nakita ni Mingsheng si Kiao Baiyu na nakayapa, kaya sadyang nanatili siya sa silid-aralan. Naghintay siya hanggang sa umalis ang lahat ng kanyang mga kaibigan, bago siya humingi ng tulong kay Kiao Baiyu upang itapon ang kanyang sapatos. Nagtago siya sa isang sulok at pinanood siyang isuot ang kanyang sapatos. Nakita si Kiao Baiyu na nakasuot ng sapatos ng lalaki. Pinilit siya ng nanay niya na magpaliwanag.
liwanag. Sinabi ni Qiao Baiyu na nawala ang kanyang sapatos at nakakita siya ng isang pares sa basurahan. Sinaway siya ng kanyang nanay dahil sa pagsisinungaling at sa pag-aakalang nagpahiram siya ng sapatos sa isang lalaki. Ibinunyag ni Qiao Jinrui na ang mga online na paghukay tungkol sa kanilang nakatatandang kapatid na babae ay kasama na rin siya at si Qiao Baiyu. Humingi ng paumanhin ang nanay niya dahil hindi niya alam na binubuli si Qiao Baiyu sa paaralan. Pinayuhan niya ang kanyang anak na magtiis at subukang pumasok sa isang sikat na universidad. Kinabukasan, nahuli ni Qiao Baiyu ang dalawang kaklase na naglalagay ng basura sa kanyang bag. Pinayuhan siya ni Zilan na huwag sumigaw, baka magalit si Mingsheng. Galit na ibinalik ni Qiao Baiyu ang lahat ng basura sa bag ni Mingsheng. Nakita niya ang isang matandang kapatid na babae sa koridor at nag-aalala si Qiao Baiyu na gagantihan siya ni Mingsheng. Lumaki si Wang Mumu sa tabi ng tiniyak ni Mingsheng na napakabait at tapat niya. Dumaan si King Yu sa campus. Aksidenteng nakita si Mingsheng na pinupunasan ang kanyang bag ni Zilin. Sinisi niya si Zilin sa pagkalat ng balita na maisakit si ate King Yu, na naging dahilan upang hindi siya maintindihan ni King Yu. Sinabi ni Zilin na nabasa niya ang chismis online at hindi sinasadyang binanggit ito habang nakikipag-chat. Nakita ni Mingsheng na dumaan ang chef. Kaya hiniling niya kay Zilin na mag-hopscotch sa buong campus bilang isang pagbati sa pag-uwi nang makita ang sapatos ni Sheng. Naaalala ni King Yu ang sinabi ng kanyang senior na si Ate Liu in memory. Siya ay talagang laging lumilitaw kapag kailangan niya siya. Si Brother King ay huli na para sa klase sa susunod na araw. Nakita ni Mingsheng ang malinis na sapatos sa drawer. Ngumiti siya at tiningnan si King Yu na biglang naging masigasig sa pag-aaral. Hintay si King Yu sa pasilyo. Sinabi ni Mingsheng na itatapon na niya ang sapatos na ito. Ngunit sa pagiging isang tao na nag-abalang maglaba, magsuot siya ng ilang araw pa. Hiniling niya sa kanya na gawin ang kanyang takdang aralin sa buong semestre upang makasali siya sa French proficiency exam. Sumang-ayon si King Yu sa kondisyon na ibabalik ni Mingsheng ang sulat ni Maming Kai at ipahiram sa kanya ang kanyang telepono. Naaalala niya na sinabi ng class president na madalas niyang kukunin ang mga sulat para sa buong klase. Ibinigay ni Mingsheng ang kanyang mobile phone kay King Yu. Nangako na hahanapin ang sulat sa pag-uwi. Bilang kapalit, sinabihan niya siyang gawin ang kanyang takdang aralin ng maingat. Nakilala niya si Mumu sa daan pa uwi. Tinanong ni Mingsheng kung bakit gustong itago ng mga lalaki ang mga liham na ipinadala ng iba sa mga babaeng kaibigan. Tiyak na gagawin lamang ito ng mga lalaki kapag gusto nila ang babaeng kaibigan. Hinintay na makauwi si inay. Iniulat ni Jingyu na mali ang impormasyon sa kanyang student card, kaya pinapunta siya ng guro para dalhin ang kanyang household registration book para sa verification. Sadyang binuhusan ni King Yu ng mainit na tubig ang kanyang kamay habang binubuksan ng kanyang ina ang drawer. Nagmamadaling tumakbo si Iheth Hao sa kusina na nagbigay ng pagkakataon kay Jingyu na kunin ang mga dokumento sa drawer. Kasama rito ang resibo ng pagbabayad sa ospital para kay Beiyu na nagkakahalaga ng 160,000. Mayroon ding papel ng pagtanggap ng pera mula kay Jingyu. Nagtaka si King Yu kung bakit buwanang nagpapadala ng pera sa kanyang ina ang kanyang pinsan na nagsisimula pa lang magtrabaho. Hula ni Jingyu, alam ng kanyang pinsan na nahihirapan ang kanilang pamilya, kaya nagbigay siya ng pera mula sa kanyang sweldo para tumulong. Nang sumunod na araw, napansin ni Emmett Hao na may nawawalang pera sa drawer. Naalala niya na kinuha mismo ng kanyang anak na lalaki ang household registration book. Nakahanap siya ng 2 yuan sa katawan ni Jingyu habang 6 pa ang natitira. Nang makita ang cellphone sa bag ni King Yu, ipinaliwanag niya na napulot niya ito sa library. Hindi naniwala si Madam Hao at gustong sumama sa kanya sa paaralan. Inamin ni King Yu na sinulsulan niya ang kanyang kapatid na lalaki na buksan ang drawer. Pinabasa niya sa kanyang ina ang natitirang pahina ng diary ng kanyang ate. Napaiyak si Madam Hao dahil hindi mabubuhay ang namatay. Ngunit ina, hindi namatay ang aking ate dahil sa appendicitis, ang pangalan ng kanyang boyfriend sa Qiao Village. Ang nagdulot ng gulo, sinabihan ni Madam Hao si King Yu na alagaan lamang ang sarili niya habang nabubuhay siya. Mahigpit niyang pamamahalaan ang kanyang anak na babae pagdating sa paaralan at nakilala ang guro. Umaasa si Madam Hao na makita ang may-ari ng telepono. Iginiit ni King Yu na hindi niya ito ninakaw. Napulot lamang niya ito sa library ng paaralan. Sa kabilang banda, narinig ni Mingsheng ang chismis ng mga kaklase. Narito ang salin sa Tagalog. Pinaghihinalaan si King Yu na nagnakaw ng isang bagay at sa sandaling iyon ay inanunsyo sa loudspeaker na sinuman ang nakaiwan ng kanilang mobile phone sa library ng paaralan. Pumunta sa opisina ng guro upang kunin ito. Nang makasalubong si Mingsheng, sinikap ni King Yu na ipakita na nakaupo siya kasama ang kanyang ina. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito at dumaan lamang sa tabi niya. Ngunit napansin ni Madam Hao na ang sapatos ni Mingsheng ay pamilyar. Sa kabutihang palad, may parehong sapatos si Zilin at Chen Hao. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng guro na natagpuan na nila ang may-ari ng telepono. Sinabi ni Mumu na naiwan niya ito sa shelf ng library. Ang itim na mobile phone ay may 2 gasgas sa likod. Hinabo ni King Yu ang kanyang senior upang magpasalamat sa tulong. Pinayuhan lamang siya ni Mumu na magpasalamat kay Mingsheng dahil hindi siya maraming pocket money. Bumili lamang si King Yu ng isang bote ng tubig upang pasalamatan si Sheng. Hindi alam ni Zilin kung sino ang nangahas na ligawan si Sheng at binigyan lamang siya ng isang bote ng tubig. Pinuri ni Sheng ang kanyang magandang sulat kamay at ang tubig ay napakalamig. Sa Qiao Family Noodle Shop, nakilala ni Fei Hai si King Yu. Nakilala siya ni Madam Hao bilang anak ni Tita He mula sa Qiao Village. Nag-aaral si Fei Hai sa Huanzhou. Kaya dumaan siya upang bisitahin ang dalawang tiyuhin. Nag-aral siya kasama si Beiyu at nais ding magbigay ng kanyang pakikiramay sa pamilya. Naaalala ni King Yu na dati ay madalas sumunod sa kanya si Fei Hai. Kay
kay Jingrui at Ate Beiyu. Sumulat si King Yu ng isang appointment note at lihim na inilagay sa ilalim ng kahon ng pagkain para kay Fei Hai. Sa pribadong pagpupulong kay King Yu, alam ni Fei Hai na nagtataka siya tungkol sa nangyari kay Beiyu. Sinabi niya na ang Qiao Village ay napakaliblib. Ang mga bata ay lumaki ng natural hanggang sa dinala ni Jingrui si Beiyu. Doon lamang nalaman ni Fei Hai na mayroong ganoong kagandang batang babae. Mabilis na lumipas ang oras, lalong gumanda si Beiyu, na nagdulot ng inggit mula sa mga tao sa paligid. Sinabi ng mga kaklase na siya ay walang pinag-aralan at unti-unting naging chismis na kumalat sa buong lugar. Sinisisi ni Fei Hai ang kanyang sarili sa pagiging duwag at hindi pagtatanggol kay Beiyu pagkatapos pumunta sa Huansao. Sinubukan ni Fei Hai na hanapin si Beiyu, ngunit nagbago siya at naging katulad ng hitsura niya sa chismis. Pinili muli ni Fei Hai na manahimik at pumunta sa ibang bansa para sa student exchange. Naaalala niya na minsan ay labis na nasaktan si Beiyu at pumunta sa Shunyon upang hanapin ang kanyang mga magulang. Ngunit ang resulta ay ibinalik siya sa Qiao Village. Sinisisi ni King Yu si Fei Hai sa pagiging duwag. Hindi siya naiba sa mga taong nambuli sa kanyang ate. Dali-daling sumunod si Fei Hai upang ibigay ang video kung saan lumahok si Beiyu sa High School Art Festival. Nagkataon na dumaan si Ming Sheng at nakita si King Yu na nagpapalitan ng mga token sa ibang lalaki. Pagkatapos panoorin ang video, nakita ni King Yu na ang kanyang ate ay kumikinang at nag-iisa sa entablado sa klase ng computer science. Mabilis na pumasok si King Yu sa forum ng Hwanshu Art Institute upang maghanap ng mga lumang larawan at tulad ng inaasahan, nakita niya ang mga larawan ni Beiyu kasama ang kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Dali-dali siyang nag-text upang makipagkita nang ipahayag ni Teacher Son na ang susunod na klase ay chemistry. Nagpanggap si King Yu na sumasakit ang kanyang tiyan at humingi ng pahintulot na umuwi ng maaga. Nang makilala ang kaibigan ng kanyang ate na si Manman, diretsong tinanong ni King Yu kung may boyfriend ba si Beiyu. Naalala ni Manman na naging sikat na i-campus belle si Beiyu pagpasok niya sa kolehiyo. Kahit ang mga lalaking may kasintahan ay hindi nahihiyang sundan siya ng tingin, ngunit sa kasamaang palad. Nakakita si Beiyu ng mga walang kwentang lalaki, binibigyan siya ng matatamis na salita. Ngunit kapag nalaman nilang may kaugnayan siya sa isang tigang leader, nagbago ang kanilang pag-ugali at inakusahan siya na siya ang unang ng akit. Alam niyang tuso ang buhay ngunit mas mabilis siyang maniwala kaysa kaninuman at sinumang mabait sa kanya ay mamahalin niya hanggang sa mamatay. Nagtaka si King Yu kung may minahal ba ang kanyang ate sa Qiao Village. Narinig ni Manman na mayroong isang kaibigan, ngunit hindi niya matandaan ang pangalan niya. Pagdating sa basketball court upang maghatid ng noodles, hindi inaasahan ni King Yu na isa itong biro ni Zilin. Narinig ni Brother King na sinabi ni Ming na sinusuportahan lamang niya ang pamilya ng isang kaklase. Nakita niyang nagpapakita si King Yu ng saloobin, kaya kinansela niya ang order. Pinigilan ni Chen Hao ang sitwasyon at kinuha ang pera upang ibalik kay King Yu. Hinabol siya ni Ming Sheng sa eksaktong oras na nasira ang bisikleta ni King Yu. Tinulungan niya siyang ayusin ito at inalok siyang sakyan siya. Nakaupo siya sa likuran at nagtanong kung sino ang lalaki sa coffee shop. Nagulat si King Yu at nadapa, kaya hinayaan niyang si Ming Sheng ang magmaneho. Sinabi niya na pagkatapos masaktan sa kanyang unang pag-ibig, laging umaasa ang kanyang ate sa mga lalaki. At determinado siyang hanapin ang salarin upang magbigay ng katarungan kay Beiyu. Nagsimulang umulan habang maliwanag pa rin ang araw sa itaas. Nakaupo siya sa likuran, mahinang hinawakan ang lailayan ng kanyang jacket. Ang kanyang puso ay tila lumulutang sa bawat pag-ikot ng gulong. Inay, naghihintay na ako. In question ni Madam Hao kung bakit tinago pa rin niya ang video ng sayaw ni Beiyu at binali niya ang DC. Sumunod si King Yu sa mga yapak ng kanyang ate. Dahil nabasa si Ming Sheng, tuloy-tuloy siyang bumabahing, ayaw niyang kumain. Lihim lamang niyang tiningnan si King Yu na may sipon din tulad niya nang mag-login sa social media account ni Beiyu. Natuklasan ni King Yu na tinago ng kanyang ate ang lahat ng mga larawan niya kasama ang bawat boyfriend. Sa sandaling iyon, isang account na nagpakilalang bayaw ang nag-text at nais siyang makita. Naghintay sa kanya sa harap ng paaralan ang igang leader na si Black. Ipinakilala niya na naging kasintahan siya ng kanyang ate. Narinig niyang naghahanap si King Yu ng impormasyon tungkol sa kanya. Sinubukan niyang maging kalmado at hinila si Black sa milk tea shop sa kabilang kalsada. Naaalala niya na dati, ang bawat lalaking kaibigan ay may kakayahang bumuo ng kanilang sariling mga salita sa isang sulat. Ngunit ang nakita ni King Yu ay ang sulat na nakasulat sa hindi maayos na sulat kamay na gumawa sa kanya ng isang bagay. Pinahiram niya ang telepono sa kanya sa isang lugar na may maraming tao, na ginawa siyang parang isang kababaihan. Nagtaka si King Yu kung bakit niya ibinalik ang sulat sa kanya, ang unang pag-ibig ng kanyang ate. Nagkaroon ng gulo at pinutol niya ang ugnayan sa kanya. Ang kaibigan ni Ming Sheng na si Li Fang Hao ay nagsalita tungkol kay King Yu. Sa sandaling iyon, ang kanyang ina ay pumasok at sinabi sa kanya na mag-ayos para sa isang blind date. Tinanggihan ni Ming Sheng ang kanyang ina. Sinabi ni Ming Sheng na kailangan niyang makipag-date sa taong gusto niya, at sa pagkakataong ito, nais niyang protektahan si King Yu. Tinanong siya ni Li Fang Hao kung ano ang gusto niyang protektahan si King Yu. Sinabi ni Ming Sheng na nagbabanta siya na ikakalat ang mga litrato ni King Yu. Sinisita niya ang kanyang mga tauhan na huwag makipag-ugnayan sa mga gang na iyon. Sa Qiao Family Noodle Shop, ipinakilala ni Black ang kanyang sarili bilang ex-boyfriend ni Beiyu nang magpanggap si Madam Hao na hindi siya kilala. Alam ni Black na may isa pa silang maliit na anak na babae. Sinabihan ni Madam Hao ang kanyang asawa na huwag
mapagpayagan si King Yu na pumunta sa noodle shop. Kinuha niya ang kanyang pamangkin na si Kiao Huan upang tulungan siya sa negosyo. Pagkatapos ng tanghalian, nakita ni King Yu ang isang palumpo ng bulaklak sa mesa. Nagtataka ang alaala, inibig ba ni King Yu hanggang sa labas ng paaralan? Tahimik na itinapon ni King Yu ang palumpon sa basurahan, sa daan pa uwi. Naramdaman ni King Yu na may sumusunod sa kanya. Lumabas na nagdahilan si Ming Sheng na hinahanap si Mumu upang ihatid siya sa bahay. Nakilala niya ang nakababatang kapatid ni King Yu at nagtaka, nakarating ba si ate sa Shunyon? Naalala ni Jingyu na napakalamig ng gabing iyon, nakita niya si Beiyu na nakaupo sa harap ng bahay. Mas gusto niyang talikuran ang pag-aaral ng sayaw kaysa bumalik sa Kiao Village. Gusto niyang manatili kasama ang kanyang mga magulang at tumulong sa noodle shop. Ngunit natatakot ang kanyang ina na mawalan ng mukha kung hindi makatapos ang kanyang anak na babae sa high school. Sinabihan niya ang kanyang anak na magtiis at maghintay hanggang sa makapasok siya sa kolehiyo. Desperado si Beiyu. Habang nakatingin sa family picture na wala siya, pagkatapos nito, hindi na tumakas si Beiyu mula sa Kiao Village dahil alam niyang walang tutulong sa kanya. Sa sandaling iyon, inutusan ni Black ang kanyang mga tauhan na sirain ang noodle shop. Galit siya kay Beiyu dahil sa panloloko sa kanya, kaya pinilit niyang bayaran ni King Yu ang utang ng kanyang ate. Lumabas si King Yu mula sa kusina at binuhusan ng maruming tubig si Black nang marinig niya ang sirena ng pulisya. Iniwan niya ang pamilya Kiao, nagtanong si Madam Hao. Bakit nagmatigas si King Yu tungkol sa pagkamatay ng kanyang ate? Kung lalabas ang balita, mas lalo pang mapapahiya ang pamilya. Sinisisi ni King Yu ang kanyang mga magulang sa pagiging mapagpanggap at maging ang pagpapabaya sa kanyang ate at hindi siya ginamot nang makita si Ming Sheng sa paaralan. Binigyan ni Mumu si Ming Sheng ng maliit na birthday cake para sa kanyang ama. Nais niyang pasalamatan siya sa paggamot sa kanyang ina. Ngunit abala siya sa pagsasanay pagkatapos ng klase. Dinala ni Ming Sheng ang cake sa ospital. At sa eksaktong oras, ang kanyang ama ay may emergency surgery. Pumasok siya sa opisina upang maghintay at aksidenteng natuklasan ang larawan ng kanyang ama kasama si Yi Fang. Kinabukasan, sa klase, narinig ni Ming Sheng na sinabihan siya ng kanyang mga kaklase na magsumite ng takdang aralin. Tumakbo siya upang hanapin si King Yu. Nakita niyang nag-iisa siya sa sports field. Alam niya ang tungkol sa nangyari sa noodle shop ng kanilang pamilya. At hula niya nalulubog din ito sa loob ng ilang araw. Sa palagay ni King Yu, ang kanyang ate ay daan-daang beses na mas nagdurusa kaysa sa kanya. Dati ay kinasusuklaman niya ang pagiging mahina ni Beiyu, ngunit ngayon ay naiintindihan niya na ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi gumagaling. Nagdusa si Beiyu sa puntong pinili niyang sirain ang sarili niya, ngunit ang mga taong nagtulak sa kanya sa ganoong kalagayan ay nabubuhay ng normal, habang naghahanda ang buong klase na pumunta upang manood ng basketball finals. Kailangan ni King Yu na manatili upang linisin ang silid-aralan. Sa sandaling iyon, sinabi ng isang kaklase na ang boyfriend ni King Yu ay naghihintay sa labas ng gate ng paaralan at tulad ng inaasahan. Pinilit ni Black si King Yu na bayaran ang utang sa pag-ibig ng kanyang ate. Kung hindi, gagawin niyang mahirap ang buhay ng kanyang mga magulang. In question ni King Yu, paano naman ang mga bagay na ginawa mo sa aking ate? Sinabi niya na kailangan lamang niyang bigyan si Beiyu ng kaunting alak. Gagawin niya ang lahat ng gusto ng mga lalaki. Nawalan ng kontrol si King Yu at sinaksak si Black. Sinalo ito ni Ming Sheng upang hindi na niya kailangang panagutan ito. Alam niyang duguan ang kanyang kamay. Ngunit nag-aalala lamang siya kung okay lang si King Yu. Nakita niya ang mga tao sa paligid na nagbubulungan, kaya inilagay niya ang kanyang jacket sa kanya. Huwag kang matakot, King Yu, nandito ako para sa iyo. Nang makilala ang kanyang anak na babae sa paaralan, labis na napahiya si Madam Hao. Yumukod siya at humingi ng tawad sa class president at kay Ming Sheng. Sa sandaling iyon, dumating si Amy Ming, ngunit nagpanggap si Madam Hao na hindi niya ito kilala. Sinabi ng prinsipal na tinawagan niya ang pulisya upang arestuhin ang mga gangster. Narinig niya na may ate si King Yu at naunawaan niya ang sitwasyon ng pamilya. Ibinigay niya kay King Yu ang 2 araw na suspension upang mag-introspect sa bahay. Umaasa siyang mahusay na aalagaan siya ng pamilya. Yumukod si Madam Hao upang humingi ng tawad. Umaasa na papayagan siya ng prinsipal na magpatuloy sa pag-aaral. Sinabi ni Ming Sheng na hiniram niya ang craft knife ni King Yu at aksidenteng nasugatan ang kanyang kamay. Naniniwala rin si Amy Ming na ang gangster na nanggugulo sa babaeng estudyante ang may kasalanan, kaya hindi maaaring parusahan ng paaralan. Si King Yu, pagkatapos ay pinagaling niya ang sugat ni Sheng at sinabihan siyang manatili sa bahay ng ilang araw. Sa sandaling iyon ay tumawag si Yi Fang, ngunit iniiwasan ni Amy Ming ang tawag. Pumasok siya sa kusina upang maghanda ng pagkain. Nagkataon na tumawag ang community committee at pinilit ang pamilya na mag-donate ng music DC. Nagtanong si Ming Sheng, ibibigay mo ba ang mga gamit ni Mama upang maghanda ng espasyo para sa iba? Hindi siya nakinig sa paliwanag at umuwi. Sa kabilang banda, tiningnan ni King Yu ang mansa ng dugo sa kanyang damit. Naaalala niya ang sinabi ni Sheng na lagi siyang nasa tabi niya at sa bawat oras na kailangan niya si Sheng, siya ay naroroon. Pumunta siya sa rooftop at nakinig sa tunog ng wind chime. Nang mag-ilaw ang mga ilaw, sa unang pagkakataon, nakita niya ang likod ng may-ari ng wind chime. Kinabukasan, sinisisi ng kanyang mga kaklase si King Yu sa pagkatalo ng kanilang basketball team sa ibang paaralan. Pinilit nilang yumukod si King Yu kay Sheng upang humingi ng tawad. Nagsalita siya at sinabi na ito ay isang bagay sa pagitan niya at sa kanya, ngunit hindi tumigil ang pang-aasar. Lihim nilang itinapon ang basura sa kanya. Alam niya kung sino ang gumawa nito, kaya niyaya niya si Mumu upang maghiganti. Una, pumunta sila sa dance studio. Binigyan ni Mumu si King Yu ng isang pares ng medyas. Nakita niya si King Yu na lihim na tinitingnan ang dance class, kaya tinuruan niya ang kanyang mga junior ng ilang dance moves. Naaalala ni King Yu na ang kanyang unang guro ay ang kanyang ate. Nakita ni Mumu na mahusay si King Yu sumayaw,
kaya inanyayahan niya siyang sumali sa club. Ngunit kailangan pa ni King Yu na pag-isipan ito. Sa daan pabalik sa noodle shop, tinulungan ni King Yu ang kanyang pinsan sa paghahatid. Natuklasan niya na ang bumibili ay ang may-ari ng Wenchime. Nagpanggap siyang ipinakikilala ang mga promo ng noodle shop at pumasok. Hindi niya inaasahan na si Mingsheng ito. Hindi niya naisip na siya ay tigre sa paaralan ngunit miserable sa bahay. Ipinaalala ni Mingsheng kay King Yu na masakit ang kanyang kamay kaya hindi niya nalinis ang bahay. Sheng, humihingi ako ng paumanhin. Kung wala ka, nakagawa ako ng malaking problema. Hindi tinanggap ni Mingsheng ang simpleng paghingi ng tawad at sinabihan siyang gumawa ng isang bagay bilang kabayaran. Naglaro siya ng video game, paminsan-minsan ay tinitingnan si King Yu na naglilinis. Nabored siya sa pagbabasa at sinimulan siyang tuksuhin para sa kasiyahan. Nag-aayos si King Yu ng mga bagay sa ilalim ng lamesa nang matuklasan niya ang isang lumang larawan ng ina ni Mingsheng. Dali-dali itong kinuha ni Mingsheng at sinisi siya sa paghahalughog sa kanyang mga gamit. Isinasaalang-alang niya na wala na siyang utang at pinaalis siya. Alam ni Sheng na medyo labis siya kaya sinimulan niya ang isang pag-uusap kay King Yu sa susunod na araw. Ngunit binaliwala niya siya na parang hindi sila magkakilala. Sa klase ng tumakbo si Mingsheng sa tabi ni King Yu. Inanyayahan niya siyang pumunta sa lumang puno upang kunin ang sulat mula sa hinayupak na si Mingkai. Hinintay niya si King Yu na dumating sa tagpuan. Hinanap niya na ipikit niya ang kanyang mga mata upang makinig sa mga tunog ng kalikasan. Sinabi niya na ang lumang puno ay humihingi ng tawad kay King Yu. Alam niyang hindi siya dapat nagalit sa kanya. Sinabi niya na ang larawan ay larawan ng kanyang ina. Ang puno ay ang kanilang sikretong base. King Yu, gusto mo bang marinig ang aking kwento? Naghiwalay ang aking mga magulang noong bata pa ako. Mula noon, nanirahan ako sa aking lolo. Ngunit sa tag-araw ng high school exam, namatay din ang aking lolo. Pakiramdam ko ay labis ako at nagtanong sa sarili ko, isang pagkakamali ba ang ipinanganak ako? Sheng, mukhang hindi ka kasing kasuklaman tulad ng iyong hitsura. Hinatid ni Mingsheng si King Yu pauwi at ibinalik ang sulat sa kanya. Nagtanong siya kung plano niyang sagutin si Mingkai. Ginamit niya ang dahilan na nag-aalala siya para sa mga pagsusulit ni King Yu. Ngunit lihim siyang umiti nang marinig niya na hindi siya sasagot sa sulat, maaga sa umaga. Dinala ni Madam Hao si King Yu sa bus station upang bumalik sa kanilang bayan at palitan ang kanyang pangalan. Narinig niya ang mga tao na nagsasabi na ang mga babaeng nagngangalang Wu ay malas. Nakita ni King Yu na walang kabuluhan ang kanyang ina at ayaw niyang gawin ito. Inakala ng mga tao sa paligid na kinidnap siya ni Madam Hao at nagsimulang iligtas siya. Pag-uwi, tinanong ni Madam Hao kung ano ang gagawin niya sa kanya. Sinabi ni King Yu na hindi siya nirerespeto ng kanyang ina. Sinigawan siya ni Madam Hao bilang walang utang na loob na sinisisi ang taong nagpalaki sa kanya. Nang marinig niya na kinakampihan ng kanyang asawa ang kanilang anak, in question niya si Eric Kiao kung may ginawa ba siya para sa kanilang anak. Hindi ko kayang maging mahigpit sa aking panganay, kaya naitulak ko si Beyusa. Kamatayan ini. Pinanindigan niya ang ideya na ang kanyang mga biyenan ay kinuha ang kanyang anak at si Eric Kiao ay sumunod sa kanila dahil sa kanyang pagmamataas at hindi siya naging matatag sa pagdadala kay Beyusa malayo. Sa paghihintay kay King Yu sa labas ng paaralan, humingi ng paumanhin si Manman sa kanyang nakababatang kapatid sa pagkuha ng impormasyon tungkol kay Black. Hindi siya sinisi ni King Yu dahil gusto rin niyang malaman ang tungkol sa kanya. Sinabi ni Manman na nakahanap siya ng isang lumang bagay na pag-aari ng kanyang kaibigan. Naaalala niya na pinahalagahan ni Beiyu ang kahon ng mga alaala para sa mas madaling pagsisiyasat. Sumang-ayon si King Yu na bumalik sa kanilang bayan para sa winter break. Mabilis na nag-serve ng sabaw ang lola para sa kanyang apo na lalaki at nakalimutan ang kanyang apo na babae. Pinuri ng kanyang tiya ang fiant ni Jing Rui bilang parehong maganda at mabait. Sila ay mayaman kaya hindi sila humihingi ng pamanhikan. Sinabi ng lola na ang kanyang paboritong apo ay ang top student sa buong distrito at makakakuha siya ng isang babae na daan-daang beses na mas mahusay kaysa kay Xiao Yun. Hindi matiis ni King Yu ang pagtrato sa lalaki kaysa sa babae. Kaya humingi siya ng pahintulot na umalis. Sa kabilang banda, nag-aayos ng damit si Ying Himing para sa pagbisita ni Mingsheng sa kanyang ina sa France. Hula ni Mingsheng na nagmamadali ang kanyang ama na paalisin siya dahil hindi siya gusto nito kasama ang kanyang pinsan. Pumunta siya sa distrito upang kunin ang mga larawan ng kasal. Nagustuhan ni King Yu ang mga hanger sa kotse. Sinabi ni Jing Rui na regalo ito ni Beiyu noong binili niya ang kotse. Hiniling ni King Yu sa kanyang pinsan na sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang ate sa Kiao Village. Naaalala ni Jing Rui na tinanggap ng kanyang mga lolo't lola si Beiyu noong siya ay 6 na taong gulang. Sa bawat oras na tahimik na umiiyak si Beiyu sa gabi, ginagamit ni Jing Rui ang mga fireflies upang aliwin siya. Pagkatapos ng mahabang panahon, nasanay si Beiyu sa Kiao Village, ngunit gusto pa rin niyang manirahan kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi siya nangahas na hilingin sa kanyang mga magulang na kunin siya dahil alam niyang papalitan siya ng kanyang nakababatang kapatid sa Kiao Village. Naawa siya kay King Yu dahil bata pa siya, samantalang siya ay may pinsan na mula noon. Nagpa siya si Jing Rui na protektahan si Beiyu at hindi niya hahayaan na magdusa siya. Nalungkot si King Yu dahil hindi niya nakasama ang kanyang ate upang maintindihan siya. Sa France, sinalubong ni Guan Cheng si Mingsheng at pinapasok siya upang makita ang kanyang ina. Sinabi
sinabi niya na abala si Amy Ana sa paghahanda para sa concert. Niyakap ni Amy Ana ang kanyang anak, sinasabing ang laki na niya, ngunit habang nakikinig sa kanyang ina na tumutugtog ng piano, sinadya ni Ming Sheng na magpadala ng maling larawan kay King Yu. Nang makita niyang sumagot siya, tinawagan niya siya sa video upang makipag-usap, ngunit walang mikropono si King Yu kaya nakita lamang niya ang video. Ipinakilala niya na ang kanyang ina ay tumutugtog ng piano sa likod. Nakita niya na hindi na tahimik ang kanyang ina tulad ng dati, kaya naisip niya na tama siya sa pag-iwan sa kanya. King Yu, sobra ba ako? Siniguro ni King Yu na mahalaga si Sheng sa lahat. Sa pagpasok sa bodega upang kumuha ng lumang kumot para sa tiya, natuklasan niya ang isang lumang notebook. Nakita niya ang sulat kamay ng kanyang tiya. Sinabi ni Tita Tan na hindi siya baliw ngunit si Tan Wenshu. Sa susunod na araw, sumama siya sa kanyang pinsan sa kindergarten. Doon lamang niya nagawang basahin ang natitirang bahagi ng notebook ng kanyang tiya. Sinabi niya na ang kanyang nag-iisang kaibigan ay si Beiyu. Isang araw, ipinagtapat ni Beiyu sa kanyang tiya na may gusto siya kay Jingrui dahil hindi siya isang tunay na kiao. Upang mamanahin ang negosyo, itinago ng kanyang tiya ang lahat at inampon si Jingrui mula sa isang ampunan. Natatakot sila na malantad ang pagkakakilanlan ni Jingrui at upang mapanatili ang reputasyon ng pamilya Kiao, sinisi nila si Beiyu sa lahat. Nang marinig ni Madam Hao na nag-abort ang kanyang anak na babae, hiniling niyang makita si Jingrui. Sinisi ng kanyang tiya si Beiyu sa pag-akit sa kanyang pinsan at hindi siya pinapayagang pigilan ang isang top university student. Inakala ni Beiyu na kakampihan siya ng kanyang mga magulang, ngunit ang nakuha lamang niya ay isang sampal. Hindi niya nagawang sabihin ang katotohanan dahil hindi niya alam kung sino ang mapagkakatiwalaan niya. Pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa pag-abort ni Beiyu, hindi na bumalik si Jingrui sa Kiao Village. Ang bawat lalaking kaibigan ay may kakayahang bumuo ng kanilang sariling mga salita sa isang sulat, ngunit ang nakita ni King Yu ay ang sulat na nakasulat sa hindi maayos na sulat kamay na gumawa sa kanya ng isang bagay. Pinahiram niya ang telepono sa kanya sa isang lugar na may maraming tao, na ginawa siyang parang isang kababaihan. Nagtaka si King Yu kung bakit niya ibinalik ang sulat sa kanya, ang unang pag-ibig ng kanyang ate. Nagkaroon ng gulo at pinutol niya ang ugnayan sa kanya. Ang kaibigan ni Ming Sheng na si Li Fanghao ay nagsalita tungkol kay King Yu. Sa sandaling iyon, ang kanyang ina ay pumasok at sinabi sa kanya na mag-ayos para sa isang blind date. Tinanggihan ni Ming Sheng ang kanyang ina. Sinabi ni Ming Sheng na kailangan niyang makipag-date sa taong gusto niya, at sa pagkakataong ito, nais niyang protektahan si King Yu. Tinanong siya ni Li Fanghao kung ano ang gusto niyang protektahan si King Yu. Sinabi ni Ming Sheng na nagbabanta siya na ikakalat ang mga litrato ni King Yu. Iginiit ni Jingrui na ang ilay ay pumili rin ng sarili nitong landas, kaya't hindi niya masisisi ang iba. Naisip niya na nais din ni Beiyu na maalala ng kanyang pamilya ang kanyang mabuting panig at kalimutan ang nakaraan. Nang makita si Fei Hai na kukuha ng mga gamit ng best man, hinabol siya ni King Yu at sinabihan na huwag nang dumalo sa kasal ni Jingrui. Nahulaan ni Fei Hai na mali ang pagkakaunawa ni King Yu kay Jingrui. Alam niyang gustong hanapin ni King Yu ang utak sa likod ng lahat ng masamang nangyari kay Beiyu, ngunit sigurado siyang hindi si Jingrui iyon. Galit si King Yu sa kawalang katarungan ng mundo, kung saan lahat ay sinisisi ang isang nag-iisang babae tulad ni Beiyu. Inilagay niya ang music box sa kama ng bagong kasal. Gustong makita ni King Yu ang reaksyon ni Jingrui. Sinabi niya na noong nakaraang gabi, napanaginipan niyang sinabihan siya ni Beiyu na may music box sa ate. Hindi niya inaasahan na makita ito, kaya't nahulaan niya na mayroon pang hindi natapos na hiling ang kanyang ate. King Yu, ikaw ba ang nasa litrato? Pinapayuhan kitang huwag magsinungaling dahil may malaking kapalit ito. Sa kanyang silid, nagpadala si King Yu ng mensahe kay Ming Sheng upang batiin siya ng Happy New Year. Sinabi niya na nahanap na niya ang salarin na nanakit sa kanyang ate. Kung ilalantad niya ang katotohanan, kailangan niyang kalabanin ang buong pamilya Kiao. Iniisip ng lahat na tama na kalimutan na ang nakaraan. Naisip ni Ming Sheng na kung hindi ito para sa katarungan, paano ito matatawag na tama? Nang marinig ang mga paputok sa labas, naalala ni King Yu ang bagong taon na iyon. Humiling ang kanyang mga magulang na dalhin si Beiyu sa Shenyun. Natakot ang lola na mapinsala ang kanyang bunsong apo, kaya't pinilit niya ang isa sa dalawang apo na babae na manatili sa Kiao Village. Piniling lumayo ni Beiyu sa kanyang mga magulang para sa kapakanan ng kanyang kapatid. Napagtanto ni King Yu na sa dami ng sandaling hindi niya napansin, palagi siyang tahimik na pinoprotektahan ng kanyang ate. Kaya't sa pagkakataong ito, nais niyang gawin ang tama para kay Beiyu. Sa umaga ng unang araw ng bagong taon, nagtungo ang buong pamilya Kiao sa libingan. Tahimik na nagsunog ng gold money si Tio dalawa sa tabi ng kanyang asawa. Naghintay si King Yu na umalis ang lahat at sinunog ang notebook para sa kanyang tiyahin. Nagpasalamat siya sa kanyang tiyahin sa pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang kapatid. Sa tabi ng walang pangalan na libingan ni Beiyu, tinanong ni King Yu ang kanyang ate kung sinusuportahan niya ang kanyang desisyon. Kung isinakripisyo ng pamilya Kiao si Beiyu para protektahan si Jingrui, gagawin niyang pagbayarin ang mga ito. Sheng, gusto ko pang magkaroon ng lakas ng loob. King Yu, gawin mo ang nais mo. Palagi akong nasa likod mo. Bago ang kasal, dinala ni Jingrui si Xiaoyon sa kanilang probinsya. Natakot siyang makikipag-ugnayan ang kanyang asawa kay King Yu, kaya't pinakiusapan niya ang kanyang mga kapatid na bumili ng mga merienda para sa mga bisita. Nakipagkita ng mag-isa si Ho kay Jingrui at ibinigay ang pera sa kasal. Ito ay isang passbook na naglalaman ng lahat ng perang ipinapadala ni Jingrui bawat buwan. Noong una, ayaw niyang tanggapin ito, ngunit pinayuhan siya ng kanyang asawa na bigyan si Jingrui ng pagkakataong magbago. Kaya't itinago nila ito at naghintay ng tamang oras upang ibalik kay Jingrui. Nakipagkita ng mag-isa si Jingrui kay King Yu at inamin na noong
kabataan niya, napinsala niya si Beiyu. Humingi siya ng pagkakataon na makabawi sa pamilya nito. Pumayag si King Yu kung handa si Jingrui na tanggapin ang lahat ng kahihinatnan. Sa kalagitnaan ng gabi, bumangon si King Yu, nagsindi ng kandila, at nagsulat ng mga liham na inilagay niya sa loob ng bawat kahon ng candy sa kasal. Alam niya na pagkatapos ng bukas, malalaman ng lahat ang kwento sa likod ng pamilya Kiao. Ngunit kailangan niyang makamit ang hustisya para sa kanyang ate. Dumating din ang araw ng kasalan. Dahil si Jingrui ang ipinagmamalaki ng buong nayon, espesyal na pumunta ang kalihim upang batiin siya. Sa kabilang dako, tinanong ni King Yu ang kanyang hipag kung paano niya nakilala si Jingrui. Sinabi ni Xiaoyun na noong siya ay nasa 3 taon ng kolehiyo, gumanap siya bilang pangunahing karakter na mahusay sumayaw sa dula ni Jingrui. Pagkatapos nito, naging mas malapit sila at kalaunan ay naging magkasintahan. Humingi ng paumanhin si King Yu at sinabing nais din niyang maging masaya si Xiaoyun. Nang sumabog ang mga paputok sa kasal, hinarap ni King Yu ang kahon ng candy sa kasal. Naalala niya ang masayang mukha ni Xiaoyun at ang masayang ngiti ng buong pamilya Kiao. Nag-aalangan siya at nagpa siyang itago ang kahon ng candy sa kasal sa silid. Subalit nagbubulungan ang dalawang tiyahin na hindi raw dapat naroroon ang pamilya ni Beiyu sa kasal ni Jingrui dahil si Beiyu ay mananatiling mansa sa pangalan ng pamilya Kiao. Napagtanto ni King Yu na kung hindi mabubunyag ang katotohanan, paano maunawaan ng lahat ang sakit na pinagdaanan ng kanyang pamilya. Ang dangal ng pamilya Kiao ay ipinagpalit sa buhay ni Beiyu. Gaano man kainit ang kasal, hindi nito maitatago ang isang matinding kasalanan. Ang sulat na naglalantad sa duwag na lalaking nagdulot ng pagkabaog kay Kiao Beiyu ay walang iba kundi ang lalaking ikinakasal sa pinakamaringal na kasalan sa nayon ng Nankiao. Ang itinuturing na unang apo ng pamilya Kiao ay isa palang ampon. Inako nila ang lahat ng kasalanan kay Beiyu upang itago ang pagkatao ni Jingrui 6 na taon na ang nakalilipas. Lahat ng tao sa nayon ng Nankiao na naririto ay kasali sa isang pagpatay. Ngunit hindi karapat-dapat na mailibing ang biktima sa ninunong sementeryo at wala man lang lapida sa harap ng kanyang libingan. Matapos ibunyag ang katotohanan, tahimik na nagpasya si King Yu na umalis, ngunit kinansela ang tren patungong Jiangsu dahil sa masamang panahon, kaya kinailangan niyang manatili sa istasyon ng isang gabi. Walang sapat na pera si King Yu para sa matutuluyan, kaya pansamantala siyang natulog sa upuan. Pagkagising niya, nawawala na ang kanyang pitaka. 5 na lang ang natitira sa kanya, kaya umorder siya ng isang mangkok ng pansit. Dahil sa awa, binigyan siya ng may-ari ng tindahan ng isang pritong itlog. Nakita ni King Yu na mabait ang may-ari, kaya humingi siya ng pahintulot na magtrabaho doon ng ilang araw. Sa kabilang banda, pagkababa ni Ming Sheng sa paliparan, agad siyang sumakay ng taksi patungong Shenyun. Nag-text siya kay King Yu ngunit walang tugon. Nakita niya ang isang missed call bandang 3 am, kaya tinawagan niya ito para kumustahin. Si King Yu pala ang nanghiram ng telepono sa may-ari ng tindahan ng pansit upang makipag-ugnayan kay Ming Sheng. Agad siyang bumalik at nagmaneho papunta sa Huansao Railway Station. Samantala, hinahanap ng pamilya ni King Yu ang kanilang anak sa lahat ng dako. Ngunit si Fei Hai ang unang nakahanap kay King Yu. Akala niya, kahit gaano kamuhi si King Yu sa pamilya Kiao, hindi niya dapat pinag-aalala ang lahat. Nag-isip si King Yu na gusto lang siyang parusahan ng mga ito. Nagtaka siya kung naramdaman ba ni Fei Hai ang sakit ni Beiyu dahil sa nalalaman niyang katotohanan. Winasak ng buong pamilya ni Jingrui ang buhay ng kapatid niya. Hindi ba siya nagagalit sa kanila? Inisip ni Fei Hai na hindi siya magiging padalos-dalos tulad ni King Yu. Winasak niya ang reputasyon na matagal nang nakakasama ang pamilya Kiao sa mga inosenteng tao. Giit ni King Yu na walang sinuman sa pamilyang iyon ang inosente. Itinago nilang lahat si Jingrui at siniraan si Beiyu. Hula ni Fei Hai na baka kinamumuhian din siya ni Beiyu. Ngunit naaalala ni King Yu na isinulat ng kanyang kapatid sa kanyang talaarawan na ang ginawa ni Fei Hai ang tanging init na naramdaman ni Beiyu nang talikuran siya ng lipunan. Tumakbo si King Yu at sinalubong siya ng isang bagyo ng nyebe. Siya ay bumagsak sa puting nyebe. Isang pamilyar na anino ang lumapit at pinagpag ang nyebe sa katawan ni King Yu. Ate, nakuha ko na ang hustisya para sa iyo. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam ko, mas lalo itong bumigat. Hawak ang kamay ni King Yu, mahigpit siyang niyakap ni Ming Sheng. Nahulog ang nyebe sa kalsada at sa buhok niya. Nakahiga siya sa likod niya, naririnig ang bawat malalim na hininga niya, nararamdaman ang init na dumadaan sa makapal na damit niya, na parang buong mundo ang binubuhat niya sa kanyang balikat. Pagdating sa ospital, nag-alaga si Ming Sheng kay King Yu buong gabi. Sinabi ng nurse na sa wakas ay bumaba na ang lagnat ng matapang na pasyenteng si Kiao. Alam ni Ming Sheng na takot si King Yu na malaman ng kanyang pamilya, kaya gumawa siya ng peking pangalan para sa kanya. Akala ni King Yu, mananatili si Sheng hanggang sa matapos ang kanyang bakasyon. Pinaalalahanan siya ni Ming Sheng na nangako siya na palagi siyang tatayo sa tabi ni King Yu. Sa oras na iyon, may ikakasal na babae ang isinugod sa emergency room. Nakita ni Ming Sheng si Amy Fang at agad na hinila si King Yu palayo. Tinanong siya ni King Yu kung bakit kahit tama ang ginawa niya, palagi siyang natatakot. Hindi siya nangangahas manatili sa nayon at nag-aalala siya na sisihin ng kanyang lolo't lola ang kanyang mga magulang. Natatakot siya na maging katulad ni Xiaoyun ang bagong kasal na babae kanina. Pinayuhan ni Ming Sheng si King Yu na magpagaling muna. Alam niya ang isang lugar kung saan tiyak na hindi siya mahahanap ng kanyang pamilya. Lihim na dinala ni Ming Sheng si King Yu sa kanyang bahay, ngunit gusto
niyang dalhin din ang nasugatan na ibon sa niebe. Hindi inaasahan ni Ming Sheng na gagamitin niya ang kulungan ng kanyang lolo. Sa tingin niya, kahit pahanapin siya ng kanyang mga magulang sa buong Huanzhou, hindi nila maiisip na nagtatago ang kanilang anak sa ilalim mismo ng kanilang ilong. Kumuha si Ming Sheng ng mga damit para suotin muna ni King Yu. Nakita niya ang mapaghinalang tingin sa mga mata nito. Siniiguro niya sa kanya na hindi siya isang hayop. Nagpasalamat si King Yu kay Sheng at dinala ang mga damit sa banyo. Lumabas siya at binasa ang mensahe ni Sheng sa lamesa. Lumabas daw siya para bumili ng ilang bagay at sinabihan siya na huwag hilahin ang mga kortina. Naglibot si King Yu sa silid at tiningnan ang litrato ng pamilya ni Sheng. Maya-maya, biglang tumunog ang ibon. Sakto namang nakabalik na si Sheng na may dalang pagkain. Hula niya na nasugatan ang ibon kaya pinakiusapan niya si King Yu na kunin ang gamot sa drawer. Kusang ngumiti si King Yu at pinuri si Sheng na napakagaling niya. Sinabi niya na ang kanyang ama ay isang napakagaling na siruhano. Narinig niyang laging tumutunog ang maliit na ibon kaya pinangalanan niya itong Chai Chai. Samantala, tinatawagan ng mga magulang ni King Yu ang buong lugar para mahanap ang kanilang anak. Nakipag-ugnayan pa nga si Ime Hao kay Maming Kai at humingi ng tulong para alamin ang balita tungkol kay King Yu. Sakto namang may tumawag na pulis at sinabing may nailigtas silang babaeng estudyante sa pampang ng ilog. Kahit na hindi tugma ang edad, gusto pa rin ni Ime Hao na tingnan ito. Natatakot siyang baka nagkamali ang pulis sa edad at baka makaligtaan niya ang pagkakataong makita ang kanyang anak. Samantala, tinanong ni Ming Sheng si King Yu kung aalis siya kapag gumaling na siya. Gusto niyang pumunta sa isang mas malaking lugar. Nangako siyang babayaran niya ang bayarin sa ospital kapag nagkaroon na siya ng trabaho. Kiao King Yu, tinutulungan ba kita dahil sa pera? Kung desidido kang umalis sa Huanzhou, sasama ako sa iyo. Gusto ko rin kasing umalis sa bahay. Bukod pa roon, madalas kang nagkakasakit at hindi ako panatag na iwan kang mag-isa. Nagpasalamat si King Yu kay Ming Sheng sa kanyang tulong. Ngunit ayaw niyang gumawa siya ng mga padalos-dalos na desisyon. Sinabi niya sa kanya, hindi ako padalos-dalos at hindi lang kita tinutulungan dahil sa pagiging masipag. Sasama ako sa iyo, sigurado ako. Kinagabihan, namimigay pa rin si Apheth Hao ng flyers para hanapin ang kanyang anak. Nakita niya ang anino ni King Yu at tumakbo siya upang tumawid sa kabilang kalsada. Muntikan na siyang masagasaan, ngunit hindi pa rin niya makita ang kanyang anak. Sa kabila ng takot at pag-asa, sinubukan pa rin niyang idikit ang nawawalang anunsyo sa puno. Sa bahay ni Ming Sheng, narinig ni King Yu ang pagtugtog niya ng isang magandang melodya. Nang purihin siya ni King Yu, nagkunwari siyang humihingi ng kabayaran. Binigyan siya ni King Yu ng isang kwintas na kahit hindi mahalaga ay ang tanging swerte niya. Alam niyang nagbibiro lang si Ming Sheng pero gusto niya siyang pasalamatan. Tinanggap niya ang pasasalamat at tinawag itong ipaniniwala sa pagitan nating dalawa. Binuksan niya ang bintana, kinuha ang wind chime at ibinalik ang swerte kay King Yu. Sinabi ni King Yu na naririnig niya ang tunog ng wind chime. Bago niya makilala si Ming Sheng, naisip niya na huli na para siya ay matulog sa upuan. Dali-daling inihiga siya ni Ming Sheng sa kama at siya naman ay natulog sa sahig. Maingat din niyang isinabit ang kurtina sa gitna. Ngunit bumagsak ang kurtina at nagkaharap sila. Sinisisi ni Ming Sheng ang kurtina na mahirap daw ikabit, ngunit siya raw ay isang matuwid na Ginoo. Tinanong niya kung naaalala pa niya ang una nilang pagkikita. Naalala ni King Yu na noon ay pinagnakawan niya ang iba at pinabayaran pa siya sa isang dahon. Napatawa si Ming Sheng at sinabing hindi iyon ang una nilang pagkikita. Sinabi niya na 5 taon na ang nakakaraan, pumunta siya sa Huanzhou Theater para hanapin ang kanyang ina. Habang naghihintay, nakita niya ang isang piano. Nang umupo siya, bigla siyang nakakita ng isang babae na nagsasanay. Ang kanyang mga galaw sa entablado, masayang sinabayan niya ang sayaw nito. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 5 taon, makikilala niya ito sa unang tingin pa lamang. Narinig ni Sheng na sinisisi siya ni King Yu sa pagtingin sa kanya. Nilinaw ni Ming Sheng na siya mismo ang nagsayaw sa harap niya. Bukod pa rito, pinagsabay niya ang musika para sa kanya. Ngunit sinabi niya na mas cute si King Yu noong bata pa siya. Ang iba ay sumasayaw ng swan lake, ngunit siya ay parang isang matabang pato na naglalaro sa tubig. Nang biglang may narinig silang malakas na tunog, agad na hinila ni Ming Sheng si King Yu upang magtago sa lindol. Kiao King Yu, kung talagang mailindol, ibig sabihin ba ay magkasama tayong dadaan sa buhay at kamatayan? Sinabihan ni King Yu si Sheng na huwag mag-isip ng masama. Sakto namang sinigawan ng kapitbahay ang kung sinong naglalaro ng lubid sa hating gabi. King Yu, kung talagang mailindol, protektahan kita. Kinabukasan, dumating ang mga reporter sa Chaoyang Residential Area para magbalita tungkol sa isang nawawalang grade 11 student. Sa itaas, akmang bubuksan ni King Yu ang kurtina, ngunit pinigilan siya ni Ming Sheng. Ayaw niyang maging maingay ang lahat, ngunit wala na siyang ibang paraan para makakuha ng hustisya para sa kanyang kapatid. Sa ospital, narinig ni Direktor Ming mula kay Nurse Fang na nakita niyang tumatakbo si Ming Sheng patungo sa emergency exit. Naalala ni Direktor Ming na nasa Pransya pa rin si Ming Sheng, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paghahanap sa kanyang anak. Nang marinig ni Ming Sheng ang boses ng kanyang ama, dali-dali niyang dinala si King Yu sa silid tulugan. Mabilis niyang itinago ang mga bagay at kalmadong umupo upang kumain ng pansit. Subalit pagkapasok pa lang sa bahay, nakita na ni Direktor Ming ang sapatos ng babae. Tinanong niya ang kanyang anak kung bakit hindi siya nag-abiso na umuwi na siya sa bansa. Sinabi ni Sheng na malaki na siya at hindi na niya gustong magulat ng kanyang schedule sa sinuman. Nagbigay si Direktor Ming ng pera at pinaalalahanan ang kanyang anak na huwag laging kumain ng instant noodles. Nang umalis na ang kanyang ama, tinawag ni Ming Sheng si King Yu upang lumabas. Humingi siya ng paumanhin dahil sa abala. Galit si Ming Sheng sa kanyang ama dahil sa pagiging kontrolado nito, kaya ayaw niyang maging malapit sa kanya kahit isang segundo. Naalala ni King Yu na madalas siyang tinuturuan ng kanyang mga magulang na maging tapat
tapat at mabait, ngunit sila naman ay duwag at makasarili. Siniiguro ni Ming Sheng na sa huli ay tataba siya at magkakaroon ng balbas, ngunit magiging tapat pa rin siyang tao. Naniniwala siya na ang kanyang puso ay mananatiling isang nagniningning na binata. Sa oras na iyon, nag-aaway ang mag-asawang kapitbahay at maingay ang buong paligid. Pinasulyapan ni King Yu ang labas at nakita niya ang mga magulang ni Mumu. Pinayuhan siya ni Ming Sheng na manatili sa loob habang lalabas siya upang mamagitan. Sinabihan ni Mumu si Sheng na pumasok na sa loob dahil walang sinumang makakatalo sa isang lasing. Humingi ng paumanhin si Ming Sheng sa pagkatakot kay King Yu. Sinabi niya na nalugi ang negosyo ng ama ni Mumu at umiinom ito araw-araw hanggang sa masira ang kanyang atay. Narinig niya sa kanyang ama na tatagal pa ang ama ni Mumu ng mga 3 taon. Biglang nalungkot si King Yu, nag-iisip kung nagkasakit ba ang kanyang mga magulang habang wala siya. Kinabukasan, tuluyan ng gumaling si King Yu. Naghanda siya ng isang sarsa na nagpapalasa sa mga tinapay. Sheng, kailangan na nating umalis dito. Binalak ni Ming Sheng na gumawa ng listahan ng mga bagay na kakailanganin nila upang bilhin bago umalis sa Huanzhou. Ngunit hiniling ni Sheng kay King Yu na sumunod sa kanya dahil mas marami siyang karanasan sa pagiging mag-isa. King Yu, ako ang tanging kasama mo sa mahabang lakaran ng buhay. Habang bumibili si Ming Sheng, narinig ni King Yu ang paghingi ng tulong ni Mumu. Nagpasya siyang buksan ang pinto at ipinaliwanag na nagtatago siya sa bahay ni Sheng ng ilang araw. Nang marinig niya ang pagbasag ng ama ni Mumu, dali-dali niyang hinila si Mumu papasok sa bahay. Siniguro ni Mumu na itatago niya ang lihim ni King Yu. Hinangaan niya ang katapangan ni King Yu, ngunit hindi siya sapat na matapang. Tinanong niya ang kanyang nakababatang kapatid kung ano ang plano niyang gawin sunod. Sinabi ni King Yu na pupunta siya sa Jiangsu at magpaplano ng dahan-dahan. Hula ni Mumu na sasama din si Ming Sheng kay King Yu. Kwento niya na lumaki siya kasama ni Ming Sheng. Pinangalagaan siya ni Lolo Sheng na parang sarili niyang apo. Nang pumanaw na si Lolo, naaalala ni Ming Sheng ang kanyang turo at itinuring ang bahay na ito bilang pangalawang tahanan ni Mumu. Tumutulong siya sa mga taong nangangailangan kaya handa siyang itago si King Yu sa kanyang bahay. Nag-aalala siya na hindi maganda ang relasyon ni Ming Sheng sa kanyang ama at dahil sa stress sa pag-aaral sa ibang bansa, baka makagawa siya ng mga padalos-dalos na desisyon na makakasakit kay King Yu. Nagkasundo ang kanyang mga magulang na hayaan siyang mag-aral sa Pransya upang maging mahusay na doktor sa hinaharap. Nag-aaral din si Sheng ng ibang wika at posibleng manirahan sa Pransya kasama ang kanyang ina. Naniniwala si Mumu na pareho silang hindi nabibilang sa mundo ni Ming Sheng. Ang kinabukasan ni Sheng ay hindi magiging mas maganda kaysa sa kung ano ang plinano na ng pamilya para sa kanya. Sa harap ng tindahan, nakita ni Ming Sheng ang isang nanay na sinisigawan ang kanyang anak na tumatakbo kung saan-saan. Bigla siyang kinabahan at tinawagan si King Yu. Nang marinig niya ang boses nito, gumaan ang pakiramdam niya. King Yu, huwag kang aalis, hintayin mo akong makabalik ha. Habang nag-aayos ng gamit, binigyan ni Sheng si King Yu ng heat pack at pinayuhan siyang ilagay ito sa loob ng kanyang damit. Ayaw niyang dalhin ang isang may sakit sa malayo sa Jiangsu. Hiniling niya na ingatan ni King Yu ang naipon niyang pera mula sa 12 taon ng pamaskong handog. Tinanong ni King Yu si Ming Sheng kung naisip na ba niya kung saan sila maninirahan at kung paano sila kikita sa Jiangsu. Sinabi niya na may kaibigan siya doon na nakahanap sa kanya ng trabaho sa isang supermarket at maaari silang manatili sa dormitoryo ng mga empleyado. Ming Sheng, hindi dapat ganyan ang buhay mo. Sinabi ni Ming Sheng na hindi siya aalis dahil kay King Yu, ngunit gusto niyang makatakas sa kontrol ng kanyang ama. Nilait ni Ming Sheng si King Yu na parang susuko na siya. Hiniling niya na mangako siya na hindi magbabago sa loob ng 100 taon. Tumingin sila sa maliwanag na buwan. Tinanong ni Ming Sheng si King Yu kung magiging parang pelikula ba ang kanilang pagtakas. Gustong kumain ni King Yu ng hamburger, pumunta sa parke, at tingnan ang parola sa dagat. Napatawa si Sheng sa mga simpleng kagustuhan ni King Yu. Kung makakatakas siya sa pamamahala ng kanyang ama, magpapaperm siya, pupunta sa bar, at manonood ng football. King Yu, napakaganda ng buwan ngayong gabi. Dumating na ang araw ng pag-alis. Inisuot ni Ming Sheng ang kanyang jacket kay King Yu. Hinanap niya ang sasakyan at sinabi kay King Yu na maghintay. Sheng, salamat, hindi ko malilimutan kung gaano kakabait sa akin. Iniwan ni King Yu ang bank card at ang wen chime at dinala lamang ang maliit na ibon. Sa ibaba, nang nakahanap na si Ming Sheng ng sasakyan, tinawag niya si King Yu upang bumaba. Ngunit noong oras na iyon, nakita siya ng mga kapitbahay. Agad-agad siyang sinigawan ng lahat na pinag-alala niya ang kanyang mga magulang. Tatakbo na sana si Ming Sheng upang tulungan si King Yu, ngunit bigla niyang napagtanto na iniwan na siya nito. Samantala, nagkita na muli ang mga magulang ni King Yu at ang kanilang anak. Sinubukan ni Ms. Hao na tanungin si King Yu kung saan siya nagpunta at nawalan siya ng kontrol at sinugod siya. Pag-uwi nila, pinaupo si King Yu ng kanyang lolo. Hinimok siya ni Lolo Qiao na umamin sa kanyang kasalanan sa pagsira sa kasal ni Jinghui at sa pagdulot ng sakit sa kanyang lola. Hiniling ng lolo niya na dalhin siya sa probinsya para magpaliwanag sa lahat. Samantala, pinuntahan ni Ming Sheng ang kanyang ama upang tanungin kung bakit niya ibinunyag ang kinaroroonan ni King Yu sa telebisyon. Paano mo nalaman? Nagduda na raw siya simula nang pumunta siya sa kanyang bahay. Naniniwala si Direktor Ming na kailangan niyang pigilan ang isang pagkakamali. Sinisi ni Sheng ang kanyang ama dahil sa laging pakikialam sa kanyang buhay ang hindi iniisip ang kanyang damdamin. Naniniwala si Direktor Ming na kapag nagmature na ang kanyang anak, maiintindihan niya ang kanyang puso. Nang makita na hindi umaamin si King Yu, sinisi ni Lolo Qiao ang kanyang asawa dahil sa hindi pagtuturo sa kanilang anak. Inako ni Ms. Hao ang lahat ng pagkukulang
magulang ng kanyang anak at sinabi na ang lahat ng magagandang bagay ay nagmula sa kanyang asawa. Mahirap para sa kanya na manganak at palakihin ang 3 anak. Sa huli, lahat ng kasalanan ay dahil sa pag-aalaga niya sa kanyang anak. Kaya naman, malaya siyang sinisigawan ng buong pamilya ng kanyang asawa. Nang makilala niya si King Yu, nasaktan siya dahil sa kanyang pagiging payat. Tinanong niya si King Yu kung saan siya galing. Sinabi ni King Yu na natagpuan siya ni Ming Sheng na walang malay sa niebe, kaya pinahintulutan niya siyang manatili ng ilang araw. Hula ni MS Hao na si King Yu ang kusang nakipag-ugnayan sa kanya, kaya nahanap siya ni Ming Sheng. Nagbigay siya ng 2 posibilidad. Una, si Sheng ay may masamang intensyon kay King Yu, o pangalawa, sinubukan niyang magpakamatay kasama niya. Sinisi niya si King Yu na katulad siya ng kanyang kapatid na hindi nakikinig sa kanyang mga magulang. Sinabi ni King Yu na ang kanyang mga magulang ang pumatay kay Bei Yu. Akala nila ay matino sila, ngunit itinulak nila si Bei Yu sa mga kamay ni Jingrui. Ang kanilang mga magulang ay nasa mataas na posisyon at labis ang kanilang ipinapatao sa kanilang mga anak. Hindi nangangahas na sirain ni MS Hao si King Yu, kaya hiniling niya sa kanyang anak na umalis, ngunit nang makita niyang umaalis na ito, nawalan siya ng kontrol at sinugod siya. Nadulas ang kanyang kamay at nasampal niya si King Yu hanggang sa dumugo ito. Kinabukasan, umupa si MS Hao ng mga tao upang mag-install ng bakal na pinto. Natatakot si Jing Yu na mabuhay ang kanyang ate sa buhay na parang maliit na ibon. Pumunta si MS Hao kay Ming Sheng at sinabi na lumayo siya sa kanyang anak. Kung patuloy na makikipag-ugnayan si Ming Sheng kay King Yu, hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Pagbalik sa bahay, sinabi ni MS Hao na susunduin niya si King Yu sa paaralan. Hindi niya kailangang magdala ng pera at maaari niyang sabihin sa kanya kung may gusto siyang bilhin. Bukod pa rito, hindi niya dapat sabihin sa sinuman ang tungkol sa pananatili niya kasama ang isang lalaki. Hindi siya interesado kung gusto niya o hindi, kailangan niyang kontrolin si King Yu. Naghihintay siyang makapasok ka sa Universidad ng Ligtas at bibigyan niya ng kalayaan si King Yu. Sa simula ng bagong semestre, pinag-uusapan ng lahat ang pagtakas ni King Yu. Dumating si Ming Sheng at tinitigan ang sugat sa pisngi ni King Yu. Mabilis siyang umiwas at humingi ng tulong kay Guro Sun na magturo sa kanya. Sa oras ng pahinga, patuloy na umiiwas si King Yu kay Ming Sheng. Sinundan niya ito hanggang sa pumayag itong kausapin siya. Pumasok si King Yu sa isang silid at isinara ang pinto. "Kiao King Yu, bakit ka umalis nang hindi nagpapaalam? Hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko, dapat mayroon kang dahilan, di ba?" Bumukas ang pinto, ngunit si Zilun at Chen Hao ang nasa loob. Ginaya nila ang sinabi ni Ming Sheng at tumawa ng malakas. Nagtatago pala si King Yu sa likod ng pader. Sa klase ng paglangoy, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Ming Sheng na makita si King Yu. Minadali niya itong magpaliwanag kung bakit siya umalis nang hindi nagpapaalam, ngunit hindi siya nagsalita at sinubukan lang siyang iwasan. Pauwi, nagtaka si Ming Sheng kung bakit maraming tao ang hindi tumupad sa kanilang pangako at hindi man lang nagpapaliwanag. Naalala ni Chen Hao na si Sheng ay may pag-asa pa, dahil kung hindi, haharapin siya ni King Yu nang walang takot sa halip na iwasan siya. Pinaalalahanan ni Chen Hao si Sheng na kumustahin ang kanyang ama dahil binablock ng pamilya ng pasyente ang pasukan ng ospital at nagiging maingay pa sila sa balita. Pag-uwi, tiningnan ni Ming Sheng ang isang lumang kahon ng album na naglalaman ng maraming lumang larawan ng pamilya. Pumunta siya sa ospital upang makita ang kanyang ama, ngunit sinabi ni Ms. Fang na wala si direktor. Akala ni Sheng ay nasa operating room ang kanyang ama, kaya naghintay siya. Si Ginang Fang ay hulaan na hindi pa nababasa ni Sheng ang pahayagan. Ngayong umaga, pumunta si Sheng para kausapin ang kanyang ama. Kinuwestiyon ni Sheng kung bakit itinago ang photo album ng kanyang ina at sarili. Naalala ni Ginoong Ming na si Sheng ay isang taong gulang pa lang noong naghiwalay sila. Alam niya na mahal ni Sheng ang kanyang ina, kaya't maingat niyang tinago ang kanilang mga alaala. Hinintay niya si Sheng na lumaki para ibigay sa kanya ang mga ito. Pinapaalala ni Sheng sa kanyang ama na huwag isipin na ang ilang magandang salita ay magpapalambot sa kanyang puso. Kung talagang nagmamalasakit ang kanyang ama, hindi niya sana pinalayas ang kanyang ina. Akala ni Ginoong Ming, kapag lumaki na si Sheng, maiintindihan niya ang istorya ng kanyang mga magulang. Pero pa, 18 na po ako. Alam ko na po ang dahilan ninyo. At alam ko rin na ang direktor, si Ming, ay nasuspinde dahil sa medical na insidente. Puro pangaral na lang ang sinasabi ninyo, pero kayo naman ay kinasuhan ng pasyente. Naging dahilan ito upang hindi na siya maging doktor. Ama, bigyan mo ang sarili mo ng bakasyon. Huwag mo nang pilitin ang sarili na gawin ang mga bagay na hindi mo hilig, tulad ng pag-aalaga ng aso o pagiging isang mabuting ama. Sa kabilang banda, ginamit ni Mumu ang pagdala ni King Yu ng mga dokumento bilang dahilan upang makaalis siya sa bahay. Sinabi ni King Yu na malapit na siyang maubusan ng tapang. Hindi niya alam kung tama o mali ang lahat ng kanyang ginagawa. Handa siyang harapin ang galit ng kanyang pamilya, ngunit ayaw niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Naniniwala si Mumu na iyon ang sakit ng paglaki. Sa itaas, tiningnan ni Ginang Hao ang kanyang anak na nakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Narinig niya ang pangako ng kanyang asawa na ibabalik si King Yu sa kanilang bayan upang magpaliwanag, kaya agad siyang humiram ng telepono. Ipinagbigay alam niya sa kanyang biyenan na hindi aalis si King Yu. "Kiao Lusheng, nawala ko na si Kiao Jinyu. Hindi ko na mailalagay si King Yu sa panganib. Sinigawan at sinaktan na siya. Ano pa ba ang gusto nila? Siya ay kanyang ama pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili." Narinig niya ang kanyang asawa na pinipilit siyang humingi ng tawad habang patuloy na tumatawag ang kanyang biyenan. Mariing sinabi ni Ginang Hao na mamamatay na lang siya bago niya ibalik ang kanyang anak sa kanilang bayan. Ang konsensya ng pamilya Kiao ay kinain na ng aso. "Nang pinilit ninyo akong manganak ng lalaki, dapat ay umalis na ako kasama si Kiao Jinyu sa bahay na ito. Tita, hintayin mo ako sa bahay." Sinabi ni Kiao Jinrui na ayaw ng kanyang ina na bumalik si King Yu sa kanilang bayan, kaya nag-away sila ng kanyang ama. Ang pagkalaki
nalaglag ni Qiao Jinyu ay isang chismis lamang noon pero ngayon ay may kumpirmadong ebidensya na. Nagdiborsya na rin si Qiao Jinrui at naospital ang kanyang bayaw. Pinayuhan ni Qiao Jinrui ang kanyang kapatid na huwag maging matigas ang ulo. Kung hindi siya hihingi ng tawad, hindi matatapos ang problema. Nang makalabas at makita ang kanyang ama, umayag si Qingyu na umuwi sa kanilang bayan. Pinaalalahanan ni Ginoong Qiao ang kanyang anak na siya ay magdurusa. Hindi natatakot si Qingyu sa parusa, gusto niya lang na huwag mag-away ang kanyang mga magulang. Sumang-ayon si Ginoong Qiao at sinabihan ang kanyang anak na huwag ipaalam sa kanyang ina. Pagbalik sa Southern Qiao, nagpatira pa si Qingyu at humingi ng tawad. Isinumpa ng kanyang bayaw si Qingyu sa pagkasira ng buhay ng kanyang anak. Inihagis ng kanyang lolo ang kanyang tungkod at sinabi sa ama ni Qingyu na paluin ang kanyang anak. Hindi niya ito kayang gawin at tinakpan niya na lang ang kanyang anak mula sa pamamalo ng kanyang lolo. Tumakbo si Ginang Hao upang magmakaawa sa kanyang biyenan na huminahon. Alam niya na si Qingyu ay nakagawa ng malaking kasalanan, ngunit bata pa siya. Hindi niya alam kung paano palakihin ang kanyang anak at handa siyang tanggapin ang lahat ng parusa. Inakusahan ng kanyang bayaw ang dalawang anak na babae ni Ginang Hao na nagsabwatan upang sirain ang buhay ni Qiao Jinrui. Ate, kahit pa sinira namin si Qiao Jinrui. Kaya, sino ang magbabayad kay Qiao Jinyu? Patay na si Qiao Jinyu. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang bayaw na si Qiao Jinyu ay nararapat mamatay, pinatayo ni Ginang Hao si Qingyu. Ipinahayag niya na ang liham sa kahon ng candy ay siya ang nagpasulat kay Qingyu. Nawala ng kontrol ang kanyang bayaw at sinugod ang mag-ina upang saktan sila. Pinigilan sila ng iba habang paulit-ulit na sinasampal ni Ginang Hao ang sarili. Nakiusap si Qingyu na tumigil ang kanyang ina, ngunit sinisisi ni Ginang Hao ang pamilya Qiao at ang sarili. Nang bumalik sa Huansheng, sinabi ni Ginoong Qiao na dinala niya ang kanyang anak upang tanggapin ang ilang palo para matapos na ang lahat, ngunit mas lumaki ang gulo ng nanggulo si Ginang Hao. Pakiramdam ni Ginang Hao ay parang mababaliw na siya sa panggigipit. Kinaumagahan, nakaupo si Ginang Hao at nakikipag-usap sa kanyang anak. Alam niya na kinamumuhian ni Qingyu ang bahay na ito, ngunit bata pa siya at madaling mabuli kung aalis siya. Hinikayat niya ang kanyang anak na magtiis hanggang sa makapagtapos siya. Gawin mo ang gusto mong gawin pagkatapos. Inaasahan niya na maniniwala ang kanyang anak na siya ay isang taong may paninindigan. Sa klase, nang makita ni Sheng ang kanyang kaibigan na nag-spray ng pandikit sa upuan ni Qingyu, sinabi ni Sheng kay Chen Sixu na turuan sila ng leksyon. Sadyang itinulak ni Chen Sixu ang kaibigan niyang si Mingxi upang umupo at punasan ang pandikit sa upuan. Kinuwestiyon ni Mingxi si Chen Sixu, madalas kang nangbubuli, ngayon ay nagpapanggap kang matino. Sinabi ni Zilan, nagbago na kami, mula ngayon gagawa na kami ng tama. Ibinaba ni Sheng ang kanyang kwaderno sa upuan upang itago ang kanyang kabutihang loob. Naghintay si Chen Sixu kay Qingyu sa pasilyo at binigyan siya ng isang sulat. Nakasulat dito ang, basta't lilingon ka, lagi lang akong nandito. Sa field, sinabi ni Chen Sixu na naibigay na niya ang sulat kay Qingyu. Hindi siya nagsalita, nag-isip lang siya saglit. Nang makita niya si Qingyu na umuuwi, naaalala ng kapitbahay na nakita niya si Sheng na nagdala ng isang babae sa bahay. Nagtataka siya kung nagtago ba si Qingyu sa bahay niya. Tumakbo si Qiao Jinrui upang hatakin ang kanyang ina at kapatid na babae pauwi. Bago umalis patungo sa noodle shop, sinabi ni Ginang Hao kay Qiao Jinrui na kunin ang kanyang mga gamit at huwag kalimutang dalhin ang susi para sa kanya. Tinanong ni Qingyu ang kanyang kapatid na babae na pakawalan muna siya upang makita si Sheng. Gusto niyang tapusin na ang relasyon nila para hindi na sila magkasama. Pinapunta niya si Sheng sa puno at sinabi na kung patuloy siyang susunod sa kanya, susunugin ng kanyang ina ang bahay nito. Nagpasalamat si Sheng sa kanyang tiyahin sa pagpapaalam sa kanya na mahalaga siya kay Qingyu. Sheng, anong karapatan mo para isipin na napipiliin kita kaysa sa aking pamilya? Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo, ngunit wala tayong kinabukasan. Pagkatapos mong makapagtapos, aalis ka ng bansa. Hindi ko pwedeng sirain ang iyong kinabukasan. Hindi, Qingyu, tinulungan pa rin kita noong nasa France ako, di ba? Pero Sheng, hindi ako pwedeng umalis sa bahay para saktan pa ang aking pamilya. Gawin mo na lang na parang hindi mo ako nakikita, tulad ng dati. Kung wala ka, magiging mas madali ang buhay ko. Simula noong una kitang makilala, kinamuhian na kita. Mayabang ka at binubuli mo ako. Qiao Qingyu, humihingi ako ng paumanhin kung nasaktan kita ng hindi sinasadya. Pero pwede ba, wag mo na lang akong kamuhian. Sheng, kinamumuhian kita. Ikaw ang pasanin ko. Kahit ang mga matinding sikat ng araw ay hindi sapat para liwanagin ang kalooban ni Sheng ngayon. Qingyu, pwede ba kitang yakapin saglit? Ang pasasalamat o paghingi ng tawad ni Qingyu ay naging walang kwenta. Qingyu, umalis ka na. Ang bawat pagpili sa buhay ay parang isang laban sa sarili. Ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pagtanggi ng ibang tao sa iyo, kundi ang pagdududa sa sarili. Biglang gumuho ang mundo ni Qingyu. Siya ay parang nakatayo sa isang dagat ng ulap. Ang kanyang katawan ay lumalaki araw-araw, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naliligaw. Kinaumagahan, narinig ni Qingyu na tinuturuan ni Sheng si Mexi sa library. Nag-text si Sheng kay Chen Sixu at nagyaya na magkaraoke sa hapon kasama ang campus beauty queen ng high school number 1. Pauwi na sila nang biglang malaglag ang kadena ng bisikleta ni Ginang Hao. Isang grupo ng mga kabataan ang dumaan at nakilala si Qingyu na nakita nila sa Tsi. Walang galang, pinilit nila si Qingyu na iwan ang kanyang bahay at sumama sa kanila. Nagkataon na dumaan si Sheng, ngunit nagpanggap na hindi siya
siya nakita. Sa halip na magkaraoke, dinala ni Sheng ang dalawa niyang kaibigan para kumain ng instant noodles. Nagtaka si Zilan, bakit mo siya binaliwala gayong madalas ka namang tumutulong sa mga nasa problema? Hula niya na ito ay isang paraan upang magpakipot dahil gusto niya ito pero nahihiya siyang umamin. Biglang nabasa ni Zilan ang balita na may mga nakakabastos na larawan ni King Yu. Agad na bumalik si Sheng at nakita lang niya ang piraso ng damit ni King Yu. Nag-aalala, tumakbo siya sa iba't ibang lugar upang hanapin ang mga thugs. Tinanong niya sila kanina, kayong ba ang nag-post ng mga larawan ni King Yu online? Hindi niya alam na may mga kasama pa sila. Ang resulta, silang tatlo ay nabugbog ng husto at natuklasan lang na ang mga larawan ay gawa lang ng Photoshop. Hindi pa nagagalaw ng mga thugs si King Yu nang bugbugin sila ng kanyang ina. Pag-uwi, tumawag si Sheng sa France. Binati ni Sheng ang kanyang ina sa matagumpay na pagtatanghal. Sinabi niya na sinungitan niya si Director Ming dahil nakipag-away siya sa mga thugs. Ayaw ni Ana na laging kalaban ni Sheng ang kanyang ama. Alam niya na mahal ng kanyang dating asawa ang kanilang anak, ngunit hindi niya ito maipakita ng maayos. Inamin niya na siya ang kusang lumayo sa ama ni Sheng noon. Noong panahong iyon, nakatuon si Ginoong Ming sa kanyang trabaho, kaya madalas silang mag-away ng mag-asawa. Si Ana ay impulsive at emosyonal, kaya gusto niyang dalhin ang kanilang anak sa France. Hindi pumayag si Ginoong Ming dahil nag-aalala siya na mahihirapan si Sheng. Sinisisi ni Ana ang sarili niya dahil sa kanyang pagiging makasarili. Ginawa nitong rebelde ang kanyang anak at laging sumasalungat sa kanyang ama. Sa kabilang banda, narinig ni King Yu ang ingay sa ibaba. Nalaman niya na tinawagan ni Mumu ang pulis para arestuhin ang kanyang ama. Niyaya ni Mumu si King Yu sa dance studio. Gusto ni Mumu na maging matapang tulad ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit tumanggi ang kanyang ina na habulin ang kanyang asawa. Matapos umalis ang pulis, sinira ng ama ni Mumu ang kanilang bahay at sinigawan naman ng kanyang ina si Mumu sa pagsusuplong sa kanyang pamilya sa pulis. Kinamumuhian niya ang kanyang ama dahil sa pananakit sa kanyang ina at sa kanya, at mas kinamumuhian niya ang sarili niya dahil sa pagpapalala ng lahat. Nakiramay si King Yu kay Mumu dahil hiniling niya ang katarungan para sa kanyang kapatid na babae, ngunit nasaktan din niya ang kanyang pamilya. Madalas mag-away ang kanyang mga magulang at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay lumipat sa dormitoryo ng paaralan. Hindi alam ni Mumu kung ano ang mangyayari sa lahat, ngunit malaya pa rin siyang huminga sa mundo ng pagsasayaw. Siya at si King Yu ay sumasayaw sa harap ng salamin, sinasalamin ang kanilang sarili upang maging mas mahusay na bersyon. Pagkatapos nito, madalas na pumupunta si King Yu sa dance studio upang maglabas ng stress at pagbutihin ang sarili sa pamamagitan ng pagsasayaw. Minsan ay nagkikita sila ni Sheng, ngunit nagkikibuan lang sila na parang hindi magkakilala. Sa klase ng psikolohiya, naglabas ang guro ng isang mansanas na may dalawang panig. Kaya, kailangan ng bawat isa na subukang lumabas sa kanilang sariling pananaw upang maunawaan ang pananaw ng ibang tao. Iyon ay isang mahalagang hakbang sa proseso ng paglaki. Sa kanilang daan pa uwi, nabasa ng mga kaklase ang liham ni King Yu na humihingi ng katarungan. Sinisi nila ang kanilang sarili dahil nakita lang nila ang isang panig ng mansanas. Ito ay tumatawa sa tapang ni King Yu. Nang makita si Qiao Jinrui sa labas ng paaralan, sinabi ni King Yu na nagpatira pa na siya at humingi ng tawad sa kanyang lolo at lola. Sinabi lang ni Qiao Jinrui na aalis na siya sa Huansheng. Naniniwala siya na si King Yu ay naging matapang dahil hindi siya nakatira sa ng Qiao Village. Ngunit ti King Yu, wala na kaming matatakasan. Kami ni Qiao Jinrui ay lumaki na magkasama at nang malaman ito ng aming pamilya, umatras ako dahil nagsumikap akong umalis sa ng Qiao Village at wala akong sapat na lakas ng loob na iwanan ang lahat para sa kanya. Hindi sinisisi ni Qiao Jinrui si King Yu dahil sa pagsasabi ng katotohanan na nagpagaan sa kanyang damdamin. Ibinigay niya ang mga alaala ni Qiao Jinrui dahil hindi siya karapat-dapat na panatilihin ang mga ito. Inaasahan niya na hindi pipigilan ni King Yu ang nakaraan at mamuhay ng isang buhay na hindi kayang gawin ni Qiao Jinrui. Sa kabilang banda, nagpasya si Sheng na umalis sa bahay ng kanyang lolo. Tiningnan niya si Qiao Jinrui na umuwi galing sa paaralan, ngunit lihim siyang nagpaalam. Dahil sa pagsali sa French language training course, madalas na hindi pumapasok si Sheng. Ngunit araw-araw, nagtatago siya sa puno upang tingnan si King Yu. Habang naghihintay si King Yu na ihatid siya ng kanyang ina sa paaralan, narinig niya ang kapitbahay na nagsasabi na lumipat na si Sheng. Nang bumaba ang kanyang ina, humingi ng pahintulot si King Yu na pumunta sa isang research trip sa isang wetland kasama ang kanyang paaralan sa weekend. Pumunta si Chen Sixu at tinanong si Sheng kung saan siya lumipat. Sinabi ni Sheng na ang French language training course ay residential, kaya lumipat siya sa dormitoryo. Pansamantala siyang huminto sa pag-aaral sa paaralan upang mag-focus sa pagkuha ng language certificate muna. Sa lungkot ni Mumu, binigyan siya ni Sheng ng numero ng isang psychologist. Sinabi niya kay Mumu na isama si King Yu dahil kailangan din niya ito. Si Sheng ay nasa Kingsi Beach nang sabihin ni Mumu na nakita niya si Sheng at hindi niya alam kung ano ang nangyari sa pagitan ni Sheng at King Yu, ngunit mukhang malungkot si Sheng. Tinulungan niya si Sheng sa pamamagitan ng pagbibigay ng numero ng psychologist kay King Yu. Sa harap ng malawak na karagatan, binuksan ni King Yu ang hawla at pinalabas ang isang maya, ngunit ito ay masyadong maliit at hindi pa nangangahas lumipad. Naniniwala si King Yu na balang araw, lalipad ang maya patungo sa kalayaan. Mumu, magiging maayos ba talaga ang lahat kapag lumaki na tayo? Biglang yumanig ang lupa sa panahon ng pagsusulit. Nagpapanik na sinabi ni Guro Divi sa mga estudyante na pumunta sa sports field. Tiningnan ni King Yu si Mingxi na natisod at agad siyang tinulungan na tumakbo. Dahil sa lindol lamang, ligtas ang Huansheng. Nag-ambagan ang klase upang magbigay ng donasyon sa mga lugar na
na matinding naapektuhan. Alam ni Zilan na hindi pa nakakausap ni Guro Digi ang kanyang pamilya sa lugar ng kalamidad, kaya't nagpasalamat siya sa guro na hindi sila pinabayaan sa oras ng pagsusulit. Naluluha si Guro Digi, lihim na pinunasan ang luha niya at nagpatuloy sa kanyang lecture. Nang malaman ni Ginoong Ming na bumalik na ang kanyang anak sa paaralan, pumunta siya para kausapin si Sheng. Sinisi niya ang kanyang anak na nag-enroll sa isang close training course nang hindi nagpapaalam sa kanya. Nagtanong si Sheng kung bakit hindi nagpaliwanag ang kanyang ama nang sinisisi niya ito sa pagpapalaya sa kanyang ina. Niloko mo ako na kamuhian ko ang maling tao, tulad ng isang tanga. Sa kabilang banda, nakatanggap si Qingyu ng isang pakete na naglalaman ng medical records ng kanyang kapatid na babae. Naalala ni Jingyu na pumanaw ang ate niya sa ika-negatibo 29 ng TET noong nakaraang taon, pero ang medical record ay Disyembre ang nakalagay. Stable pa ang kalagayan niya at mula nang maging stable hanggang sa pumanaw, wala pang 2 buwan. Nagduda si Qingyu na itinigil ng mga magulang nila ang pagpapagamot dahil sa pinansyal na pressure. Naalala niya ang taglamig noon, nagaling siya sa Shenyun papuntang Huanzhou para dalhin ang damit at sapatos sa mga magulang niya, pero abala si Aphis Hao sa pag-aalaga kay Beiyu sa ospital, kaya pinauwi niya ang anak niya. Sa Shenyun kanina, nagkataong nakita ni Qingyu ang ate niya sa tulay at mabilis niyang sinuotan si Beiyu ng coat. Pinagbili niya sa ate niya na gumaling na para makabalik na ang mga magulang nila sa pagbubukas ng noodle shop at mapamahalaan ang anak nito. Inamin ni Beiyu na siya ay pasanin at pumayag siyang ibalik ang mga magulang nila sa kapatid niya. Sa ilalim ng impluwensya ng alak, inabuso ni Tatay Mumu ang asawa niyang si Mumu. Tinulungan ni Mumu ang asawa niya, ngunit sa kasamaang palad ay nahulog siya sa hagdan. Kailangan niyang itali ang kanyang mga paa, kaya't humiling siya kay Qingyu na bilhan siya ng pagkain. Sinabi niya na ito ang unang pagkakataon na lumaban ang kanyang ina, kaya't nangako ang kanyang ama na hindi na siya inom. Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang kasamahan sa dance team at nagtanong kung sino ang papalit kay Mumu bilang lead performer sa charity fundraising show. Naalala niya na magaling sumayaw si Qingyu at alam ang mga galaw. Sa araw ng pagtatanghal, sinabi ni Mumu kay Qingyu na huwag kabahan at isipin na lang niya na siya ay isang ibon na lumilipad sa kalangitan. Sa labas, dumaan si Sheng sa earthquake relief fundraising stage. Narinig niya ang pagpapakilala sa dance performance ng Guancheng High School at huminto siya upang manood. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Qingyu na malaya sa entablado. Ipinakita niya ang kanyang tapang at sama ng loob. Kahapusan, kakaunting init mula sa iba ay isinama sa sayaw. Natapos ang kanta at nakita ni Ginang Hao ang kanyang anak na babae sa entablado. Nang makita niya si Qingyu na nagmamadaling pumasok, hinila siya ni Sheng upang tumakas. Akala ni Mumu na nagkamali ang tiyahin niya dahil hindi naman miyembro si Qingyu ng dance club. Sa sandaling iyon, hinila ni Sheng ang kamay ni Qingyu at tumakbo sila sa hangin. Sa isang sulyap, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na parang gusto niyang siguraduhin na nandoon pa rin siya at tumatakbo pa rin kasama niya. Huminto sila sa ilalim ng puno, tuliro at walang masabi. Naglakad si Sheng nang hindi lumilingon kay Qingyu. Sa kantina, sa unang pagkakataon, inanyayahan si Qingyu ng kanyang mga kaklase na kumain kasama nila. Sinabi ni Mingxi sa kanyang mga kaibigan na kalimutan na ang nakaraan. Hindi sila dapat banggitin muli. Pumunta si Sheng para kausapin si Ginang Fang. Nagtanong si Sheng, talaga bang dahil sa pera, nag-overdose ng gamot ang aking ama para sa isang pasyente. Sinabi ni Ginang Fang na ang pasyente ay may cholangiocarcinoma at dahil sa mataas na panganib ng operasyon, maraming ospital ang tumanggi sa kaso na ito. Lumuhod ang pasyente at ang kanyang asawa at nagmakaawa sila kay Direktor Ming na iligtas ang kanyang buhay. Hindi pinansin ni Ginoong Ming ang mga pagtutol ng maraming doktor at tinanggap ang pasyente. Ang operasyon ay matagumpay, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng komplikasyon. Nagpasya si Ginoong Ming na magsagawa ng pangalawang operasyon. Ngunit sa kasamaang palad, namatay pa rin ang pasyente. Sa huli, gusto ng mga biyena ng pasyente na huwag magbayad sa operasyon, kaya sinisi nila si direktor sa pagbibigay ng hindi kinakailangang paggamot. Sa unang pagkakataon na dumalaw si Sheng sa kanyang ama, kinilala niya ito bilang kanyang tahanan. Nakita niya na binabasa ng kanyang ama ang isang manual sa pag-aaral sa France. Nang makita ni Ginoong Ming na wala siyang ginagawa, sinabi niya, bakit hindi ka na lang manatili at kumain ng 2 bagong lutuin na sinubukan ko? Nang marinig ni Ginang Hao na na-ospital ang ama ni Mumu, dinala niya ang kanyang anak upang bumisita. Nag-apura si Ginang Hao na dalhin si Qingyu at Mumu para kumain. Nakita ni Qingyu si Mumu na kumakain ng 8 noodles at nalungkot siya. Sinabi niya na ang kanyang ama ay may stage 4 na liver cancer. Kung magpapatsemo siya, maaaring mabuhay pa siya ng ilang taon. Kung hindi, ilang araw na lang ang itatagal niya. Gusto niyang magsimulang muli, ngunit iniisip ng ina ni Mumu na hindi siya gagaling sa tsemo at ang mga bayarin sa ospital ay masyadong mataas. Ang pamilya ay may utang na at hindi na sila makakahiram pa. Sa ospital, pumayag ang 2 tiyahin ni Mumu na pahiramin ang kanilang bayaw ng pera para sa paggamot. Ngunit tumanggi ang ina ni Mumu dahil ayaw niyang magkaroon pa ng malaking utang. Sinisi nila ang ina ni Mumu dahil sa pagiging irresponsable. Sa sandaling iyon, dumating si Mumu at Qingyu upang pigilan sila. Nahuli ni Sheng si Qingyu. Narinig niya ang ama ni Mumu na nagmamakaawa sa kanyang anak na bigyan siya ng isa pang pagkakataon at pagkatapos ay narinig niya ang walang magawa na pag-iyak ng ina ni Mumu. Tumingin si Sheng kay Qingyu na naghihintay na tumigil ang ulan. Agad niyang itinago ang kanyang payong sa kanyang bag. Gumawa siya ng dahilan na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang payong upang kausapin siya. Sinabi niya na nag-apply siya sa Paris University School of Medicine at marahil ay hindi na siya babalik sa paaralan. Nagtaka siya kung may gusto ba siyang sabihin sa kanya. Sheng, good luck sa lahat ng iyong mga ginagawa. Nang makita niyang aalis si Qingyu, hinila siya ni Sheng pabalik. Inamin niya na niloko niya lang siya nang sinabi niya na hindi siya nagdala ng payong.
Ngunit natatakot si King Yu na hindi niya ito maibalik kaya mas gusto niyang maglakad sa ulan pauwi. Pumunta siya upang makita ang kanyang psychological teacher na si Luo Fan. Nag-apply si King Yu na sumali sa Hips Prevention Organization. Madalas silang nag-oorganisa ng mga seminar upang magbahagi ng kaalaman tuwing Sabado. Gumamit din si King Yu ng pagkakataon upang humingi ng payo kay Dr. Zhang. Nagtaka siya kung ang isang taong may sakit ay maagang matagpuan, ano ang sanhi ng mabilis na paglala ng kanilang kalagayan. Naniniwala si Dr. Zhang na ang ganitong kaso ay maaaring mabuhay ng matagal, kaya napakababa ng posibilidad ng biglaang pagkamatay. Pag-uwi, nagpalit ng damit si Sheng. Tinanong niya ang kanyang ama kung nagsisisi ba siya sa pagpapagamot sa pasyente. Sinabi ni Ginoong Ming na kung mangyayari ulit iyon, gagawin pa rin niya ang parehong desisyon. Pagkatapos marinig ito, unti-unting naintindihan ni Sheng ang kanyang ama. Sa kabilang banda, na ospital ang ina ni King Yu. Sinabi ng doktor na nag-overdose si Ginang Hao sa antidepressant. Nalaman ni King Yu na ang gamot na pampawala ng sakit na iniinom ng kanyang ina ay isang antidepressant. Nang makita na nagtataka ang kanyang anak, inamin ni Ginoong Kiao na madalas niyang ilagay ang antidepressant sa bote ng gamot. Ang pananakit ng balikat ni Ginang Hao ay dahil din sa depresyon. Nagsimula siyang magkasakit pagkatapos niyang dalhin ang abo ni Kiao Jinyu sa Nangkiao Village. Tinanong niya si Kiao Jinyu sa kalagitnaan ng gabi, galit ka ba sa iyong mga magulang dahil sa pagkakaroon ng dalawang anak pa at pagpapalaya sa iyo sa nayon. Kinabukasan, nang makita niya na hindi inilibing ang kanyang anak sa libingan ng pamilya Kiao, lalo pang nadurog ang puso ni Ginang Hao. Sa gabing iyon, sa gitna ng bahagyang pag-ulan, pumunta siya sa libingan at tinakpan ng kumot ang kanyang anak. Siya ay buhay pa, ngunit ang kanyang mga mata ay parang patay na kasama ni Kiao Jinyu. Naramdaman ni Ginoong Kiao na kakaiba ang kanyang asawa, kaya dinala niya ito upang magpakonsulta sa isang psychologist. Na-diagnose si Ginang Hao na may mild depression na may sintomas ng kawalan ng tiwala sa sarili at pagiging mabagal. Ang sakit ay maaaring magpakita ng mga sintomas ng depersonalization disorder, tulad ng hirap sa pagtulog at pananakit ng katawan. Ang pamilya ay kailangang maging maunawain at huwag mag-udyok sa pasyente. Sa ospital, ang Medical Dispute Mediation Committee ay humiling kay Direktor Ming na humingi ng paumanhin sa pamilya ng pasyente. Naniniwala sila na ang kaso ay masyadong sikat, kaya sinubukan nilang bawasan ang pinsala sa pinakamababang antas. Sa sandaling iyon, dumating ang asawa ng pasyente upang humingi ng paumanhin kay Direktor Ming. Nagpapasalamat siya sa doktor na pumayag na gamutin ang kanyang asawa. Naalala niya na sinabi ng kanyang asawa bago siya pumasok sa operating room, na kung siya ay mabuhay o mamatay, magpapasalamat siya kay Direktor Ming. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, wala siyang sapat na pera para sa mga bayarin sa ospital, kaya lihim siyang tumakas upang magtrabaho. Hindi niya inaasahan na ang kanyang mga magulang ay maghihiganti. Pumunta si Ginoong Ming upang makita ang kanyang anak. Nagtanong siya kung bakit siya nag-absent sa paaralan sa loob ng ilang araw. Sinabi ni Sheng na alam na niya ang lahat ng itinuturo ng paaralan, kaya hindi na niya kailangang pumasok. Salamat sa kanyang matigas na bibig, ngunit lihim na hinanap ang asawa ng pasyente. Naalala ni Ginoong Ming noong bata pa si Sheng, nagtampo siya sa kanyang lolo at natulog sa ilalim ng puno ng banyan. Ang kanyang ama ang nagbuhat sa kanya pauwi. Minsan, nag-opera siya buong araw at gusto lang niyang matulog. Ngunit pag-uwi, binuksan niya ang kumot at nakita niyang puno ng basang instant noodles ang kama. Nagalit siya at pinarusahan ang kanyang anak na huwag manood ng cartoons sa loob ng isang buwan. Gayunpaman, hindi alam ni Ginoong Ming na gusto ni Sheng na lutuan siya ng noodles. Dahil hindi pa umuuwi ang kanyang ama, tinakpan niya ng kumot ang noodles. Ngunit hindi sinasadyang nakatulog siya, kaya't nabuhos ang lahat sa kama. Nagdamdam siya dahil hindi siya pinuri ng kanyang ama at pinarusahan pa. Nang sumali si King Yu sa Hips Prevention Organization, nakita niya ang larawan ng kanyang kapatid na babae sa volunteer folder. Sinabi ni Luo Fan na palaging sinusuportahan ni Kiao Jinyu ang mga activity ng asosasyon, ngunit pagkatapos ng tawag na iyon, hindi na nakita ni Luo Fan si Kiao Jinyu. Tinanong ni King Yu si Luo Fan kung paano namatay ang kanyang kapatid na babae. King Yu, hintayin mo na lang na umuwi ang kapatid mo. Ayaw nang tulungan ni Kiao Jinrui si King Yu na tumakas. Naniniwala si King Yu na ang kanyang panganay na kapatid na babae ay nagpakamatay. Sana ay mas matagal pa siyang nabuhay, ngunit may nag-post ng balita sa internet. Mula noon, nakatanggap siya ng hindi mabilang na mga text message at tawag sa telepono sa gabi at araw. Ginagamit ito ng mga thugs bilang isang pagkakataon upang mambastos, habang ang mga hypocrites naman ay minamaliit si Kiao Jinyu. Sa huli, noong Disyembre 29, tumakas siya mula sa ospital. Nang dumating si Ginang Hao sa beach, wala na ang kanyang anak na babae. Naisip ni King Yu na mas masakit para sa kanyang panganay na kapatid na babae ang mabuhay kaysa mamatay. Naintindihan niya kung bakit itinago ng kanyang mga magulang ang lahat, dahil ang chismis ay pumatay kay Kiao Jinyu mismo sa harap nila. Nakita ng kanyang ina si King Yu sa paaralan. Sinabi ni Mumu na humiram siya ng pera sa kanyang pamilya upang mabigyan ng tsemo ang kanyang ama. Nalaman niya na mahal pa rin niya ang kanyang ama, kaya't ayaw niyang magsisi sa huli. Alam niya na ang kanyang ina ay natatakot na maapektuhan ang kanyang kinabukasan at hindi dahil sa pera. Kung ang kanyang ina ay magkakasakit, pipiliin din niya na huwag magpatsemo. Gusto ni Mumu na matuto. Si Kiao King Yu ay isang matapang at responsabling tao. Nang makita ang sakit sa paa ni Ginang Hao, gusto niyang i-bike ang kanyang ina pauwi. Ipinangako niya mula ngayon na magluluto na siya ng sarili niyang pagkain at sinabihan ang kanyang ina na huwag na siyang sunduin o ihatid sa eskwela. Kung nag-aalala siya, tumawag na lang siya sa landline para mag-check. Inay, hindi ko po naintindihan noon, pero simula ngayon hindi na po kita pag-aalalahanin. Kinabukasan, kailangang bumalik sa probinsya ni Ginang Hao para alagaan ang biyenan niyang nahulog. Naunawaan ni King Yu, may sakit si inay, paano siya magkakaroon
nagkaroon ng lakas na mag-alaga kay lolo. Bukod pa rito, napagkasunduan na noon na kami ang bahala sa pag-aalaga sa lolo at lola. Sabi ni Ginang Hao, hindi ko pwedeng putulin ang ugnayan sa dugo. Pag matanda na rin ako, babalik ako sa Nankiao kasama si Wiyu. Pagkatapos ng 2 buwan, hindi pa rin nakakabalik si Ginang Hao sa Huanzhou. Narinig ni Kiao Qingyu mula sa kapitbahay na namatay ang tatay ni Wang Mumu, kaya inimbitahan niya si Wang Mumu sa rooftop. Umaasa si Qingyu na mabawasan ng hangin ang kalungkutan sa puso ng kanyang nakatatandang kapatid. Ikinuwento ni Mumu na habang nag-empake siya, natuklasan niyang itinago pala ng tatay niya ang mga birthday card niya mula noong 3 hanggang 9 na taong gulang siya. Ipinahayag niya na nakapasa siya sa Yanda University of Medicine at dadalhin niya ang kanyang ina sa Beijing. Inamin niya na noong nakaraan, pinayuhan niya si Qingyu na huwag iwanan si Mingsheng dahil may nararamdaman siyang espesyal para sa kanya. Naintindihan ni Qingyu at hindi niya sinisisi ang mabuting kaibigan tulad ni Mumu. Nagpunta si Kiao Qingyu para kausapin ang tatay ni Mingsheng. Narinig niya na plano ni Ginang Fang na mag-arrange date. Natatakot siya na baka maloko ang mabait at magiliw na babae ng masasamang tao. Tiningnan niya ang imbitasyon para sa kumperensya ng pagkilala sa mga medikal na kawani. Pumunta si Li Fanghao kasama ang kanyang tatay at inanyayahan ni Mingsheng si Ginang Fang sa kumperensya. Tumawag siya para sabihin na inaayos niya ang isang blind date para sa kanyang tatay. Alam na niya ang lihim na relasyon ng kanyang tatay. Mahinang sinabi ni Gi Ming na nakipaghiwalay na siya kay Ginang Fang. Alam ni Mingsheng na nagpakasakit ang kanyang tatay para sa kanya at sa kanilang negosyo at ngayon ay oras na para harapin ang kanyang nararamdaman. Naintindihan ni Gi Ming ang ibig sabihin ng kanyang anak at sa unang pagkakataon ay pampublikong hinawakan ang kamay ni Ginang Fang sa harap ng maraming tao. Nagkita sina Kiao Qingyu at Luo Fan. Isinauli ni Luo Fan ang video camera ni Kiao Baiyu. Balak niya sana itong itago bilang pribadong alaala ni Baiyu. Ngunit naisip niya na mas makakabuti kung ibigay ito sa pamilya niya. Nalaman na nag-iwan pala si Baiyu ng isang huling recording. Ang pangalan ko ay Kiao Baiyu at ako ay isang pasyenteng may. Narinig ko na pagkatapos akong ipanganak kaagad na. Bumalik sa probinsya dahil lang sa anak na babae ang ipinanganak ng nanay ko. Siguro, mula sa sandaling iyon, nakatakda na akong bigin ang pamilya. Bago ako mag-6 na taong gulang, masaya akong nakatira kasama ang aking mga magulang sa Shunyun. Pagkatapos ipanganak si Qingyu, pinilit ako ng lolo't lola ko na bumalik sa Nankiao Village. Sabi nila, kapag may kapatid na lalaki na ang nanay ko, makakabalik na ako sa Shunyun. Pero naghintay ako ng matagal at hindi tinupad ng mga magulang ko ang kanilang pangako. Walang sinuman ang nangangailangan sa akin bukod kay Jingrui. Sa bakasyon noong tag-init, tinulungan ko si Jingrui na maglagay ng gamot. Tinuring namin ang isa't isa bilang tanging kaligtasan, kaya't hindi namin napigilan ang aming nararamdaman. Dahil wala kaming relasyon sa dugo, akala ko pwede ko siyang mahalin. Hindi ko inasahan na pagkatapos ng panaginip, kailangan kong magising at umalis si Jingrui sa akin. Hindi ko sinisisi ang sinuman dahil mula sa simula ay hindi ako karapat-dapat mahalin. Pareho lang kami ng ibang tao, mas gusto ko ang mga bagay na hindi ko makuha. Kaya nagsimula akong pumasok sa walang katapusang siklo ng mga panandali ang relasyon. Nang ma-ospital ako dahil sa appendicitis, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako nagkaroon ng natakot ako at hindi man lang ako naglakas loob na hawakan ang nanay ko. Hindi ako sinaway ng mga magulang ko at isinara nila ang tindahan ng noodles para alagaan ako. Iniwan nila ang 2 kong nakababatang kapatid sa Shunyun at buong puso nila akong sinamahan. Bigla kong naisip na ang pagkakaroon ng sakit ay hindi masamang bagay dahil nalaman ko na mahal ako ng mga magulang ko tulad ng pagmamahal nila sa 2 kong kapatid. Sana balang araw, magkaroon ako ng sapat na lakas ng loob na ibahagi ang video na ito sa lahat. Kinabukasan, habang nasa eskwela, sumagot si Qingyu sa tawag ng kanyang tatay. Sinabi nito na dali-dali siyang umuwi sa Nankiao dahil pumanaw ang lolo ni Qingyu. Sinabihan niya ang kanyang anak na dalhin ang passbook sa drawer at ibalik ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang probinsya. Sa libing, ang mga lalaki ay umiinom at ang mga babae ay naglalaro ng mahjong. Pumasok ang magkapatid na Qingyu para magsindi ng insenso para sa kanilang lolo. Si Jingyu, bilang panganay na apo, ay dapat magbantay sa harap ng kabaong. Tinanong ni Qingyu ang kanyang ina kung bakit kailangan niyang paglingkuran ang buong pamilya ng kanyang tiyuhin. Naisip ni Ginang Hao na ang mga tao ay isinilang para magdusa at makakamit lang nila ang kalayaan kapag sila ay namatay. Pagkatapos mailibing ang kanilang ama, pinag-usapan ng panganay na tiyuhin ang pag-aalaga sa kanilang ina. Alam ni Gi Kiao ang ibig sabihin ng kanyang kapatid, kaya binigyan niya ito ng pera para sa kalahating taon na gastusin ng kanilang ina. Alam ng panganay na tiyuhin na sanay ang kanilang ina na alagaan siya ng bunsong kapatid na babae at baka hindi siya sanay sa iba. Ipinangako ni Ginang Hao na babalik siya para alagaan ang kanyang ina pagkatapos makapasa si Qingyu sa college entrance exam. Narinig ng asawa ng panganay na tiyuhin na sinabi ng manghula na ang maraming problema sa pamilya Kiao ay sanhi ng libingan ng ninuno. Iminungkahi niyang ilipat ang abo ni Baiyu sa ibang lugar. Sinubukan ni Ginang Hao na magtiis, ngunit hindi niya kinaya nang marinig niya na sinabi ng ibang tao na ang kanyang anak ay isang sakuna. Nakialam si Qingyu na sinabing ayaw naman talaga ng kanyang kapatid sa Nankiao Village. Sumang-ayon si Gi Kiao na dalhin ang mga abo ng kanyang anak sa ibang lugar. Kinabukasan, pumunta ang buong pamilya para sunduin si Baiyu. Maingat na niyakap ni Ginang Hao ang kanyang anak sa kanyang dibdib na may sakit na nararamdaman. Walang nagsalita sa kotse papuntang Huanzhou. Naalala ni Qingyu na nang kinuha niya ang passbook, nabasa niya ang sulat ni Baiyu. Nangako siya na magtatrabaho siya ng mabuti para hindi na maghirap ang mga magulang niya sa pagluluto ng noodles. Naisip ni Qingyu na kung pwede lang ipagpalit ang buhay, siguro sa langit ay puno ng mga magulang. Gumagamit sila ng sarili nilang paraan para protektahan ang kanilang mga anak sa lahat ng paraan. Ang kanilang pagmamahal ay napakalalim at minsan ay nakakapanikip ng dibdib. Ngunit ang pag-ibig na iyon ang nagbigay
nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na malampasan ang sakit ng paglaki. Dati, gustong-gusto ni King Yu na makawala sa kanyang pamilya, ngunit ngayon, gusto niyang manatili sa piling ng kanyang mga magulang. Dinala siya ng kanyang ina sa kanilang bagong bahay. Hindi napigilan ni Ginang Hao ang kanyang kalungkutan. Naintindihan na niya ang sinabi ni King Yu, kaya naniniwala siyang gustong-gusto ng kanyang anak na mapalapit sa kanyang mga magulang. Tumakbo si King Yu sa dalampasigan, kung saan nakahimlay ng walang hanggan ang kanyang kapatid. Nakita niya ang anino ni Baiyu, isang taong mahilig sa kalayaan. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil mag-isa siyang pumunta sa Shunyon at niloko ni Jingrui. Naawa siya sa kanyang kapatid dahil nag-iisa siya sa ospital at tiyak na takot siya. Pasensya na Kiao Baiyu, hindi kita nasamahan. Baiyu, miss na kita. Pagkatapos ng kalahating taon, nagpadala ng sulat si Mumu kay King Yu. Naging abala si Mumu sa pag-aaral at ang kanyang ina ay nakakuha ng trabaho bilang tagalinis sa paaralan. Pakiramdam niya ay lalong gumaganda ang kanyang buhay. Ipinadala niya kay King Yu ang video ng kanyang performance na nakapasok sa susunod na round ng Star Cup Dance Competition. Kung interesado si King Yu, maaari siyang sumali sa formal na kompetisyon sa Jiangzhou. Nagpa siya ang grupo ng matalik na kaibigan na tulungan si King Yu sa pamamagitan ng mabilis na pagdidisenyo ng costume at pag-choreograph ng sayaw. Peking imbitasyon din ang ginawa nila para sa isang seminar sa pagpapatala para payagan si inay ni King Yu na pumunta siya sa Jiangzhou. Aksidenteng nabasa ni Kiao ang registration form para sa Star Cup competition, ngunit tahimik niya lang itong inilagay sa bulsa para sa kanyang anak. Habang naghihintay ng tren, natuklasan ni King Yu sa kanyang bag ang sapatos ng kanyang nakatatandang kapatid at isang sulat. Sinabi ni Jing Yu na nakita ng kanilang tatay ang abiso para sa Star Cup, ngunit tahimik lang niya itong ibinulsa. Pinulot niya ang sapatos ng kanyang nakatatandang kapatid, umaasang matutupad ni King Yu ang pangarap ni Baiyu. Nang malaman na pupunta ang kanyang ina sa Jiangsu para sa Star Cup, kusa siyang nakipagkita sa kanya. Narinig niya na may kalahok mula sa parehong paaralan ni Ming Sheng na nagngangalang King Yu, ngunit sinabi niyang hindi niya ito kilala. Ibinahagi niya na matagal na siyang hinihingian ng kanyang manager na pakasalan siya, ngunit gusto niyang hingin muna ang opinyon ng kanyang anak. Ginamit ni Ming Sheng ang gatas sa halip na alak para batiin ang kanyang ina ng kaligayahan. Samantala, inakala ng security guard na walang tao sa dance studio, kaya pinatay niya ang switch at ilaw. Sinamahan ni Ming Sheng ang kanyang ina sa hotel. Narinig niya na, narating na ng isang amateur na kalahok na nagngangalang King Yu ang registration, pero wala pa siya. Naalala ni Ginang Ana na kanina ay may nakita siyang ilang kalahok na pumasok sa practice room. Hiniram ni Ming Sheng ang work card ng kanyang ina at tumakbo para hanapin si King Yu. Binuksan niya ang pinto ng practice room at nakita si King Yu na nakahiga sa sahig. Dahil hindi nag-register si King Yu, nakansela ang na-reserve na kwarto. Nagkataon na wala ng bakanting kwarto ang hotel, kaya dinala siya ni Ming Sheng sa kanyang kwarto. Tulad ng dati, natulog siya sa sofa at hinayaan si King Yu na matulog sa kama. Nang makita niya si King Yu na nakatulala, sinabi ni Ming Sheng na patuyuin niya ang kanyang buhok. Naisip ni King Yu na palaging dumadating si Ming Sheng kapag kailangan niya ito. Bibigyan niya ito ng pagkakataon na suklian ang kanyang kabutihan, ngunit hindi pa ngayon. Naramdaman niya na sa ngayon, parang bumalik silang dalawa sa oras na nagtago sila sa bahay ng lolo niya. Ming Sheng, paumanhin. Pareho silang nahihirapang matulog at hindi naglakas loob na tumingin sa isa't isa. Ngunit sa kanilang mga panaginip, pareho silang nagnanais na makasama ang isa't isa ng malaya. Sa Star Cup competition, nagkaroon ng problema ang audio file ni King Yu, ngunit sa huli, tumunog pa rin ang musika. Sinasabayan pala ni Ming Sheng si King Yu sa piano. Sa bawat kaaya-ayang galaw, tila isang ibon na lumilipad si King Yu. Ginagaya niya ang bersyon ni Baiyu na kumikinang sa entablado. Pagkatapos ng kompetisyon, muling nagpasalamat si King Yu kay Ming Sheng sa pagtulong niya. Hindi na hinintay ni King Yu ang resulta dahil alam niyang puno ng mahuhusay na tao ang Star Cup at ang tanging kailangan niya ay matupad ang kahilingan ng kanyang kapatid. Gusto ni Ming Sheng na suklian ni King Yu ang kanyang kabutihan. Naisip niyang pagpumunta siya sa France, hindi na sila magkakaroon ng pagkakataong magkita pa. Kaya umaasa siyang bibitawan ni King Yu ang lahat at sasamahan siya ng masaya sa loob ng kalahating araw. Magkasama silang pumunta sa theme park para panoorin ang mga penguin, sumayaw sa mga sayaw sa kalye, at mag-enjoy sa malaking karagatan. Tumawa at nagkwentuhan sila habang nagkukuha ng mga litrato. Naging bahagi sila ng masiglang atmosfera sa parke na parang normal lang ang araw na iyon at hindi ang huling pagkakataon na magsasama sila. Naglakad sila sa iisang landas at nagsulat ng mga sulat para ipadala sa time capsule. Nagbisikleta sila papunta sa dalampasigan para tingnan ang parola. Kinuha ni Ming Sheng ang hair tie ni King Yu at hindi na ito isinauli dahil tinuring na niya itong tanda na pag-aari niya. Napanood nila ang paglubog ng araw sa dalampasigan. Sinabi ni Ming Sheng kay King Yu na ipikit ang kanyang mga mata. Binigyan niya siya ng birthday cake, ngunit nahirapan siyang sindihan ang mga kandila. Nag-wish si King Yu na makapasok sa isang magandang universidad, maging malusog ang kanyang pamilya, at isa pang lihim na wish. Kiao King Yu, natutuwa akong nakilala kita. Sa wakas ay sumikat na ang araw, ngunit parehong hindi gusto ni Ming Sheng at King Yu ang sandaling ito ng paghihiwalay. Nagtaka si King Yu, kapag lumaki na tayo, makakakilala tayo ng maraming tao. Maaalala pa rin ba natin ang mga alaalang ito? Kinagat ni Ming Sheng ang kamay ni King Yu, tulad ng ginawa ni King Yu noong una silang nagkita ulit. King Yu, magkapatas na tayo. Burahin ko na ang mga alaala ko tungkol sa iyo. Sana ay maging maayos ang lahat para sa iyo. Pagbalik ni King Yu sa Shunyon,
Narinig ni King Yu na may nangyaring problema sa tindahan ng noodles. Lumabas na bumalik si Kuya Hee mula sa kulungan para manggulo. Winasak niya ang mga gamit at pinilit si King Yu na sumama sa kanya. Binuksan ni Ikiao ang tangke ng gas, nagbanta na papatayin ang sarili kasama ng mga mambubutang. Natakot si Kuya Hee kaya pansamantala niyang pinalaya si King Yu. Nakita ni King Yu ang kanyang ina na nakatulala sa rooftop sa gitna ng gabi. Dali-dali siyang sinabihan na umupo. Naalala ni Ginang Hao na noong isinilang si King Yu, napakaliit niya, samantalang mataba naman si Baiyu. Naawa siya kay King Yu dahil sa labis na pressure na dinadala niya at patuloy pa rin siyang nagiging mas mahusay. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit palagi siyang nagrereklamo sa kanyang anak. Natatakot siya na baka maging tulad si King Yu ng kanyang kapatid na babae, na kahit patay na ay pinag-uusapan pa rin ng mga tao. Asawa ni Baiyu, sino bang bata ang hindi nagkakamali? Bakit hindi pwedeng magkamali ang anak ko? Galit na galit ako sa sarili ko na parang sinapian ako ng masamang espiritu. Pilitin mo akong bumalik sa Nankiao Village. Humihingi ako ng tulong sa iyo, bakit mo ako pinatay? Nang makipagkita kay Ginang Hao sa doktor, sinabi ni King Yu na hindi naging matatag ang emosyon ng kanyang ina kamakailan. Madalas siyang umiyak ng mag-isa, na parang hindi na siya makabangon. Inilathala ng doktor na lumalala ang sakit ni Ginang Hao at mayroon siyang posibilidad na magpakamatay. Naghihintay si Kuya Hee sa labas ng paaralan ni King Yu at patuloy na nagrereklamo tungkol sa kapatid ni King Yu na naglalaro raw sa kanyang damdamin. Ngunit ang Diyos ay may mga mata, nalaman niyang may sakit na si Baiyu. Kung gaano niya ito kamahal, ganoon din niya ito kinamumuhian, kaya't nag-post siya ng maling impormasyon online para sirain siya. Inakusahan ni King Yu si Kuya Hee sa pagpatay sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya maintindihan ang sinasabi niya. Nawala ng kontrol si King Yu at sinugod ang taong nanira sa kanyang pamilya. Na-realize ni Kuya Hee na nagpakamatay si Baiyu dahil sa mga online na chismis. Pagkatapos marinig ang tungkol sa pambubuli ni Kuya Hee kay King Yu, sinubukan ni Mingsheng na huwag pansinin ang nangyari, ngunit hindi niya sinasadyang mapunta sa ilalim ng bahay ni King Yu. Naalala niya na dati niyang sinabi na gusto niyang maging doktor, habang gusto ni King Yu na makapasok sa Jiangsu University. Kikita siya ng pera para gamutin ang kanyang ina at bumili ng bahay para sa kanyang pamilya. Naniniwala si Mingsheng na magagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin. Kusa siyang pumunta sa pulong ni Kuya Hee. Tinawag ni Mingsheng na aso si Kuya Hee. Kinabukasan, narinig ni Ikiao na na-ospital si Kuya Hee dahil sa pambubugbog. Nakahinga siya ng maluwag dahil walang sinuman ang manggugulo kay King Yu sa pag-aaral para sa college entrance exam. Ngunit bago ang college entrance exam, lahat ay nagsisikap ng husto. Nagpasya silang pumasa sa college entrance exam para hindi masayang ang kanilang kabataan. Sinamantala nila ang bawat segundo para mag-aral. Nagsumikap sila ng husto para makakuha ng magagandang marka dahil ang 12 taon ng pag-aaral ay mabubuo sa 3 araw na pagsubok. Ngunit pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi na nalilito si King Yu. Hindi na siya galit o nagrereklamo. Sa kanyang katahimikan, gusto niyang gabayan ang kanyang pamilya na maging positibo. Nakita rin niya sa unang pagkakataon ang kanyang sariling maliit na daan sa hinaharap. Ang college entrance exam ay ang katapusan ng kanilang pagiging estudyante. Ngunit ito ay ang unang hakbang sa pagtanda. Ang buhay ay patuloy pa rin, maging ito man ay masaya o malungkot, magiging nakaraan pa rin ito. Ang hinaharap ang pinakamahalaga. Hinawakan ni Ginang Hao ang sulat ng pagtanggap sa kolehiyo. Ipinagmamalaki ni Ikiao ang buong lugar. Sa wakas ay natupad na ni King Yu ang una niyang layunin. Bumabuti na rin ang kalagayan ni Ginang Hao at dinala niya ang kanyang anak sa isang mall para bumili ng lipstick. Inamin niyang malaki na si King Yu at kaya na niyang pamahalaan ang kanyang sarili. Nagpaalam si Mingsheng sa kanyang mga kaibigan bago siya mag-aral sa ibang bansa. Tinanong ni King Yu ang tungkol kay Mingsheng. Biglang nagbago ang reaksyon ni Chen Sixu at sinabi niya na pumunta si Mingsheng para pagalitan si Kuya Hee. Hinayaan ni Mingsheng na maunang manakit ang mga ito bago siya gumanti. Hindi niya inasahan na kukuha si Kuya Hee ng kutsilyo na nagresulta sa pagkakasugat ni Mingsheng. Mabuti na lang at nakakuha siya ng ladrilyo at pinabagsak si Kuya Hee. Gusto ni Mingsheng na makulong si Kuya Hee bago siya pumunta sa France para maging panatag. Hindi inasahan ni King Yu na napakarami na palang ginawa ni Mingsheng para sa kanya. Tumakbo siya sa puno ng banyan, ngunit ang natira lang ay ang Wenchan. Mingsheng, ikaw mismo ang hindi tumupad sa iyong pangako na burahin ang mga alaala mo sa akin. Kung gayon, aalalahanin din kita habang buhay. Pumunta si King Yu sa puntod ni Baiyu. Maingat na isinulat ni Ginang Hao ang masasayang bagay sa isang papel. Ipinahayag niya na nakapasa si King Yu sa Finance Department ng Jiangsu University. Si Jing Yu ay nagiging mas masipag din siya naman ay magpapa-ospital para sa psychological treatment. Ibinenta niya ang bahay sa Shunyon para mabayaran ang lahat ng utang. Ang natitirang pera ay sapat na para makabili ng maliit na bahay sa Xiangsu. Nang tumingin sa karagatan, naaalala ni Ginang Hao ang sandaling iyon, si Baiyu, na parang isang ibon, ay tumingala sa kalangitan. Gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng lumilipad at kung bakit asul din ang dagat tulad ng kalangitan. Sa huli, binuklat niya ang kanyang mga pakpak at lumipad. Ang buhay estudyante ni King Yu ay tuloy-tuloy. Araw-araw ay kailangan niyang magbisikleta sa malawak na campus. Ang kanyang mga kasama sa dormitoryo ay galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Nagtrabaho rin si King Yu sa isang psychological counseling room para matulungan ang mga taong tulad niya noon. Tuwing umuwi siya, marami siyang kinukwento sa kanyang ina. Pinayuhan siya ni Ginang Hao na huwag mag-overtime at hindi na kailangang magpadala ng pera sa pamilya. Ginamit niya ang pera na ipinadala ni King Yu para bumili ng cellphone para sa kanya. Sa hapunan, binati ni Ikiao ang kanyang asawa sa kanyang paggaling at lumipat na sila sa bagong bahay. Ang ngiti sa mukha ng bawat isa ay wala na ang kalungkutan. Kasama ni Mingsheng ang kanyang kapatid sa paghugas ng pinggan.
Sinabi ni Jingyu na si Kuya Hee ay nasentensyahan ng 2 taong pagkakakulong para sa pananakit at pagpapakalat ng chismis online na nagresulta sa pagpapakamatay ni Baiyu. Bigla niyang naalala ang gabi na pumunta si Mingsheng sa tindahan ng noodles ng pamilya Kiao. Umorder siya ng isang mangkok ng noodles na may 8 kutsara ng sili at asukal, tulad ng gusto ni King Yu. Sinabi ni Mingsheng na pupunta siya sa France bukas, kaya gusto niyang alalahanin ang lasa. Nagkunwari siyang sobrang anghang para umiyak siya, ngunit binubulong niya ang 4 na salita, makukumbinsi na maalala. Sa klase ng panitikan, ipinaliwanag ng guro ang paraan ng paglalarawan ng damdamin sa pamamagitan ng tanawin. Ngayon lang naintindihan ni King Yu kung bakit sinabi ni Mingsheng na napakaganda ng buwan noong gabing iyon. Tuwing weekend, binibisita ni King Yu ang parola. Naaalala niya ang mga alaala niya kay Mingsheng doon at lihim siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Inimbitahan ni Mumu si King Yu sa isang autograph signing ng isang sikat na pianist. Ipinakilala ni Mumu na si Ginang Ana ay ina ni Mingsheng. Pinayuhan niya si King Yu na kung gusto niyang malaman ang tungkol kay Mingsheng, maaari niyang tanungin ang kanyang ina. Naisip ni King Yu na tapos na ang lahat. Nagtanong si Mumu kung sa tingin ba ni King Yu, sa gitna ng snowstorm, tinulungan siya ni Mingsheng dahil lang sa pagkakaibigan. Pinaalalahanan niya si King Yu na ang pagiging adulto ay hindi lang pagtanggap sa mga bagay na hindi mababago, kundi pati na rin ang pagkakaroon ng lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na hindi matanggap. Narinig ni Mumu na bumalik si Mingsheng sa bansa para tulungan ang kanyang ina sa pag-organisa ng isang konsyerto. Nalito si King Yu at pinili na lang na tumakas. Kinabukasan, nakatanggap si King Yu ng sulat mula sa time capsule. Pumunta siya sa parola. Nabasa niya ang mga saloobin ni Mingsheng. King Yu, sa pamamagitan lamang ng mga salita ko, masasambit ang iyong pangalan at maipahayag ang pag-ibig na hindi ko kayang sabihin. Naalala ni King Yu na may nagsabi minsan na ang taong mahal mo ay parang isang parola na kumikinang sa dagat. Nakikita mo ang ilaw, ngunit hindi mo ito mahawakan. Masaya si King Yu dahil mayroong isang parola na nagliliwanag para sa kanya. Nang makita ni King Yu na nag-post si Mingsheng ng larawan ng parola, isang lugar na puno ng kanilang mga alaala, naisip niya, Mingsheng, hinahanap mo ba ako? Kung hindi na ako aalis. Kiao King Yu, maaari mo na bang ibunyag ang iyong ikatlong birthday wish? Mingsheng, hindi mo na kailangang malaman dahil natupad na ito. Nilapitan ni Mingsheng si King Yu. Sinusukli niya ang kwintas na ibinigay ni King Yu sa kanya dahil sapat na ang kanyang swerte. Sa ilalim ng lumang parola, sa gitna ng malawak na karagatan at kalangitan, hinalikan niya siya. Ang unang halik pagkatapos ng matagal na paghihiwalay ay isang halik na pumunit sa lahat ng agwat na parang hindi ito kailanman nangyari. King Yu, sinabi ko noon na kung lilingon ka lang, palagi akong nandito. Ang linyang P, ang taong mahal mo ay parang isang parola na kumikinang sa dagat, ay isang matatag na pangako sa panaginip at pag-asa sa dilim. Maraming landas ang nilakbay ni King Yu, ngunit sa huli, bumalik siya sa taong mahal niya dahil naniniwala siya sa alamat ng parola na ang mga taong naghiwalay doon ay magkikita ulit balang araw.